Kabanata 1461 Paggawa ng mga kaaway. Sa sandaling nagulat ang matipunong lalaki mula sa Heavenly Wolf Clan, iwinagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Biglang lumitaw ang Thunder Tattoo na nakatago sa langit. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, at ang kulog na tattoo ay bumaba. Napakabilis ng reaksyon ng matipunong lalaki. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang sinaunang dahon. Inilagay niya ang ancient leaf sa kanyang dibdib upang i-seal ang kanyang mga emosyon para hindi magamit ng ethereal fire ni Wang Lin. May bakas ng panunuya sa kanyang mukha habang ang kanyang kamay ay bumubuo ng selyo at lumitaw ang isang 10,000 talampakang makalangit na lobo. Umungol ito at sumugod patungo sa tato ng kulog. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 9 na kulay na apoy ay sumunog sa likod ng tato ng kulog at pinalibutan ang makalangit na lobo. Nagkaroon ng kislap ng liwanag ng dugo habang tinusok ng dugong espada ang makalangit na lobo, pagkatapos ay sinugod nito ang matipunong lalaki. Dahil nagkita tayo dito, oras na para mamatay ka. Hindi ko akalain na ikaw ang ika-5 tao na makakakuha ng rank 5 na platform. Pagkatapos kitang patayin, ang puntod ko ay maaaring maging rank 6. Kung gusto mong sisihin ang sinuman, dapat mong sisihin ang iyong kapalaran para sa pagiging masama upang makilala ako dito. Nakangiti ang matipunong lalaki habang winuwagayway ang kanang kamay. Lumitaw si Just Flames at bumuo ng isa pang 10,000 talampakang lobo na sumuntok sa dugong espada. Humakbang pasulong ang matipunong lalaki at gumalaw na parang kidlat. Siya ay naniningil sa pamamagitan ng paghihigpit ni Wang Lin at bumaril patungo kay Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay nakalok sa 18 sinaunang dahon bago si Wang Lin, at ang kasakiman ay lumitaw sa kanyang mga mata. Papatayin kita at kukunin ang mga dahon. Isang bato para pumatay ng 2 ibon. Ito ay isang kahangahangang bagay. Ngumiti ang matipunong lalaki at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kuko habang inabot niya si Wang Lin. Ang dami mong sinasabing kalokohan. Kalmado si Wang Lin, at habang papalapit ang matipunong lalaki, ikanaway niya ang kanyang kamay. Ang Emperor Furnace ay lumitaw at bumasag patungo sa matipunong lalaki. Mamamatay ka ngayon sigurado, lahat ng pagtutol ay walang saysay. Umiling ang matipunong lalaki at iwinagayway ang kanang kamay. Ang kanyang kamay ay bumangga sa Emperor Furnace, dahilan upang ito ay nanginginig ng malakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na rebound force ang nagmula sa kung saan dumaong ang matipunong kamay ng lalaki. Pumasok ang puwersang ito sa kanyang katawan at naging sanhi ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Umubos siya ng dugo at outrace na sana. Isang tawa ang lumabas mula sa Emperor Furnace. Ang kagalang-galang na Lingdong ay may mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig habang siya ay nagmamadaling lumabas mula sa lilang karagatan sa loob ng Emperor Furnace. Nakatayo siya sa dulo ng alon mula sa lilang karagatan at napuno ng hangarin na pagpatay ang kanyang mga mata habang binaril niya ang matipunong lalaki. Ang walang katapusang Just Flames ay pumuligid sa kanyang katawan at lumikha ng mga umalingaw na alingaw. Lingdong. Nanliit ang mga estudyante ng matipunong lalaki at naramdaman niyang may mali. Ang hitsura ni Lingdong ay nagpawalang bisa sa kanyang mga kalkulasyon laban kay Wang Lin. Nagulat siya sa Just Flames sa paligid ni Lingdong, at hindi niya alam kung bakit tinutulungan ni Lingdong si Wang Lin. Zhou Jin. Sumugod ang kagalang-galang na Lingdong at nilapitan ang matipunong lalaki sa isang iglap. Ang lilang karagatan ay nagngangalit at naging isang higanteng estatwa na nakatiklop ang mga braso. Isang malakas na mapanirang puwersa ang bumaril sa matipunong lalaki. Mabilis na umatras ang matipunong lalaki, at sa pag-atras niya, napunit niya ang isang lamat. Isang malansang amoy ang nagmula sa loob ng lamat at lumitaw ang isang pares ng madilim na pulang mata. Ang pares ng mga mata ay walang awa, at umalingaw ang isang lobo. Isang malaking, pulang anino ang sumugod palabas, na nagpapakita ng sarili bilang isang pulang lobo na 10,000 talampakan ang laki. Sinuntok nito ang estatwa ni Esteemed Lingdong. Tumibok ang puso ng matipunong lalaki at parang may mali. Si Wang Lin ay hindi pa mahina at sobrang tuso. Ngayon ay ginawa na rin ni Lingdong ang huling kalahating hakbang sa ikatlong hakbang. Ang matipunong lalaki ay hindi nag-atubili na talikuran ang kanyang dignidad bilang ikatlong hakbang na magsasaka. Sa sandaling sumugod ang pulang lobo, sabik siyang umatras. I can't let this battle continue, this can't continue. Ang pinahahalagahang Lingdong na ito ay itinuturing na isang junior noong siya ay nasa 5th Heaven's Blight pa. Kung hindi dahil sa hindi siya matalino at hindi makakuha ng sapat na Just Flames, matagal na siyang naging third step cultivator. Si Wang Lin ay nakatayo pa rin sa ibabaw ng sinaunang bungo ng Diyos. Hindi pa siya nakagalaw ni isang hakbang at kahit ang ekspresyon niya ay hindi masyadong nagbago. Napanood na niya mula nang dumating ang matipunong lalaki mula sa Heavenly Wolf Clan na mayabang hanggang sa napaatras siya sa gulat.
Nagpakita si Wang Lin ng panunuya at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig. Masaya ka nang makita mo ako, pero hindi mo alam na mas masaya ako. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang 2 sa 18 dahon sa kanyang harapan ay agad na lumipad palabas. Ang kanilang bilis ay hindi maisip. Sa sandaling lumitaw ang lamat sa likod ng matipunong lalaki at umungol ang pulang lobo, ang mga dahon ay tumusok sa kalawakan at damapos sa lamat. Umalis. Itinuro ni Wang Lin ang pasulong at lumipad palabas ang 2 pang sinaunang dahon. Napakabilis nila at kayang aisil ang anumang bagay sa mundo. Agad nilang nilagpasan ng matipunong lalaki at gumawa ng harang sa likuran niya. Alam ng matipuno kung gaano kakaiba ang mga sinaunang dahon. Sa sandaling ito, binago niya ang kanyang trajectory at lumipat sa kaliwa. Sa kaliwa. Itinuro ni Wang Lin ang 2 sa mga sinaunang dahon at tinatakan nila ang kalangitan sa kaliwa. Sa sandaling huminto ang matipunong lalaki at lumingon sa kanan, inisya ni Wang Lin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinatakan ng 2 pang sinaunang dahon ang langit sa kanan. Sa kanan. Kahit pataas at pababa ay hindi gagana. Pagkatapos ay lumipad ang 4 na sinaunang dahon at tinatakan ang langit sa itaas at ibaba, na iniwang bukas lamang ang harapan. Gayunpaman, ipinatawag ni Esteemed Lingdong ang estatwa at nakikipaglaban sa pulang lobo, na nagresulta sa mga dumadagandong na dagandong. Si Wang Lin ay humakbang pasulong at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Ang natitirang mga sinaunang dahon ay lumipad lahat patungo sa matipunong lalaki mula sa Heavenly Wolf Clan. Ang mahal na si Lingdong ay lumipad mula sa pagkakabangga at sinugod ang matipunong lalaki. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, ang lahat ng mga landas sa pag-urong ng matipunong lalaki ay natatakan. Sa sandaling ito ng krisis, ang kanyang kamay ay bumuo ng isang selyo at isang malaking halaga ng mga kaluluwa ng Joss Flame ang lumitaw. Ang puwang ay baluktot at hindi mabilang na mga tinik ang bumunot sa braso ng matipunong lalaki. Ang mga tinik na ito ay parang mga pangil ng lobo. Pakan ng lobo, sambahin ng buwan. Ang matipunong lalaki ay umungal, pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang braso at nalaglag ang mga ngipin ng lobo sa kanyang braso. Ang lahat ng mga ngipin ay naging mabangis na lobo. Napakarami lang sa kanila. Pinuno nila kaagad ang mundo, at mayroong 10,000 sa kanila. Nang malapit na silang humagulgol, naging maulap ang langit at lumitaw ang isang blood moon. Isang presyon ang kumalat. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ganap na gamitin ang ikatlong hakbang na spell na ito. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay nakaturo sa kalangitan at ang Emperor Furnace ay lumawak, na pumapalibot sa mundo at sumasakop sa pulang kalangitan ng buwan. Nakulong nito ang 10,000 mabangis na lobo. Nagbago ang ekspresyon ng matipunong lalaki, si Zhou Jin, na pinipigilan ni Lingdong. Ibibigay na sana niya ang lahat para gamitin ang kanyang mga spells para labanan nang biglang huminto ang kanyang kanang kamay. Hindi niya nagawang tapusin ang mga seal. 9 na patak ng itim na tubig ang lumitaw sa paligid niya. Nagbigay sila ng aura na naging dahilan ng pagkamanhid ng kanyang anit. Hindi siya naglakas loob na gumalaw. Gumalaw ka at mamamatay ka. Unti-unting umalingaw ang malamig na boses ni Wang Lin. Kabanata 1462 Paglabag sa mga batas. Ang mga salita ni Wang Lin ay kasing lamig ng yelo at tumigil sa galaw ang matipunong lalaki mula sa Heavenly Wolf Clan. Puwersa ng pawis ang tumulo sa kanyang noo habang titig na titig siya sa 9 na patak ng likidong lason na nakapalibot sa kanya. Malinaw niyang naramdaman na ang mga patak ng lason ay naglalaman ng hindi masukat na lason. Isang patak lang ay sapat na upang mag-decay ang kanyang laman at kaluluwa ng pinagmulan hanggang sa mawala ang lahat. Ang nakakapangilabot na sanhi ng pagkabigla ng kanyang anit ay ang sobrang dami ng mga kaluluwa ng Joss Flame sa loob ng mga ito. Ang mga kaluluwang ito ay naging lason na kaluluwa at pagkatapos ay pinino. Naglalabas sila ng walang katapusang galit at puwersang sumisira. Hindi siya gumalaw, hindi siya magtatangkang gumalaw. Masyadong mabilis ang laban ngayon at puno ng likot-liko. Hindi niya inaasahan na darating si Lingdong, at hindi rin niya inaasahan na kukuha si Lingdong ng kalahating hakbang. Kung ito lang ang nangyari, hindi ito magiging labis. Matapos mapuno ng mga ancient lives ang lahat ng kanyang daan, mayroon pa siyang ibang paraan. Ngunit sapat na ang mga 9 na patak upang guluhin ang kanyang isip. Ang nakakatakot na aura mula sa 9 na patak ay nagpapalipat-lipat sa balat ni Zhou Jin. Nang makita ni Zhou Jin na siya ay nahulog, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, Lingdong. Lumapit si Esteemed Lingdong at huminto ng 100 talampakan mula kay Wang Lin. Lumuhad siya sa isang tuhod at may kasigasigan sa kanyang mga mata, sinabi, gusto po ba ng Ginoo na patayin siya o gawing alipin? Ginoo. Pumasok ang salitang ito sa mga tainga ni Zhou Jin at nagdulot ng pagkabigla.
Puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang ay ang pinakamalakas na nilalang, at kakaunti lang sila. Ang bawat isa sa kanila ay kilala. Paano nila ituturing na kanilang ginoo ang isang tao na hindi pa nga umabot sa ikatlong hakbang? Gawing alipin. Inihagis ni Wang Lin ang kanyang kamay at biglang nagbago ang Emperor Furnace. Lumapag ang 18 ancient lives sa Emperor Furnace, at tinatakan ito. Pagkatapos, lumabas ang mga kaluluwa at nagsimulang mag-refine. Pumasok si Esteemed Lingdong sa realm ng Poison Ocean sa tulong ni Wang Lin. Umupo siya sa hangin at nagsimula sa proseso ng slave refining. Si Zhou Jin ay iba sa Lingdong, siya ay isang tunay na third step cultivator, kaya't hindi madali siyang gawing alipin. Kahit ang Dream daw ay magpapataas lamang ng pagkakataon pagkatapos magpawalang bisa ni Wang Lin ang mental na estado ni Zhou Jin. Ngayon, si Zhou Jin ay nakatali sa Emperor Furnace habang si Lingdong ay nagbabantay at ang 18 ancient lives ay nagtataas ng harang sa furnace. Ang pinakamahalaga ay ang 9 na patak ng lason na nakapaligid sa kanya, kaya't tiwala si Wang Lin na hindi makakatakas si Zhou Jin. Walang iba kundi 9 na patak ng lason, kaya't hindi niya naisayangin ang mga ito. Ngayon, kaya nilang ipagtanggol si Zhou Jin. Gayun din, hindi nais patayin ni Wang Lin si Zhou Jin. Kung makakakuha siya ng 2 ancient slaves, kapag bumalik si Wang Lin sa inner realm, ang kanyang matinding kaaway na si The Wastewater ay tanging tatakbo lamang sa takot. Ang mga ancient god stars ni Wang Lin ay kumislap at isinilid niya ang Emperor Furnace. Tumungala siya sa ibabaw ng mundo sa ibaba niya. Ang loob ng kagubatan ay walang laman, naiiwan lamang ang ilang puno sa mga gilid. Sa gitna, kung saan natagpuan ni Grid ang estatwa, ang vortex ay patuloy na lumulutang doon. Nag-isip si Wang Lin saglit. Nais niyang kunin ang kagubatan at ang bungo kasama nito. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung maglalaho ang vortex kapag inalis niya ang mga ito. Kung mawawala, hindi ito magiging sulit. Mahalaga ang vortex na ito kay Wang Lin. Tiningnan niya ito gamit ang kanyang divine sense, ngunit hindi siya sigurado kung ang vortex na ito ay magdadala sa kanya sa ancient star system, tiyak lang siya na ang vortex na ito ay may kakayahang mag-teleport. Matapos mag-isip saglit, hindi nagmadali si Wang Lin. Gumawa siya ng mga seals at isang malaking bilang ng mga restrictions ang nagbigay daan sa kalangitan, tinatakan ang lugar. Ginugol ni Wang Lin ang ilang araw at ganap na tinatakan ang lugar na ito. Pagkatapos, siya ay humakbang pasulong at umalis mula sa mundo kung saan matatagpuan ang kagubatan. Nang muling magpakita si Wang Lin, siya ay nasa loob ng fog sa Ancient God. Nagsimula siyang magpalabas ng mga restrictions upang harangan ang lugar mula sa labas bago siya tuluyang nakapagpahinga. Kahit pa may isang makakuha ng Ancient Leaf at pumunta rito, kailangan pa rin nilang basagin ang mga restrictions dito. Puno ito ng panganib. Tiwala si Wang Lin sa kanyang mga restrictions. Ang kanyang mga mata ay kumislap at lumitaw ang flow ng time upang dagdagan ang edad ng time restriction, kaya naging mas malakas ito. Matapos gawin ito, ang mga mata ni Wang Lin ay bumagsak sa rank 5 platform ng matipunong lalaki. Ipinagpag niya ang kanyang kamay at ang platform ay umugang. Ang lahat ng mga runes ay lumipad at pumunta kay Wang Lin. Habang papalapit ang mga runes, kinuha ni Wang Lin ang kanyang rank 5 platform. Matapos ma-absorb ang mga runes, biglang lumaki ang kanyang platform at naging 60,000 talampakan ang lapad sa isang iglap. Nakatayo sa platform, naramdaman ni Wang Lin ang pamilyar na divine sense na pumasok sa kanyang isipan. Mas marami pang mga mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, isang maharlikang tinig ang umabot sa puso ni Wang Lin. Rank 9 ang katapusan. Mayroon akong 3 palasyo, langit, lupa, tao. Ang palasyong tao ay naglalaman ng aking Renhei sword. Kasama ko ang sword na ito sa buong buhay ko, nakaranas ng walang katapusang pagpatay. Dahil sa lahat ng pagpatay, ito ay naging isang demonyo at may 3 seal na inilagay dito. Nawala ang tinig at nanatiling kalmado si Wang Lin. Pagkaraan ng ilang sandali, kumislap ang kanyang mga mata at kinontrol niya ang 60,000 talampakang platform na nawawala sa fog. Sa daraanan, mabilis na gumalaw si Wang Lin. Maingat niyang naramdaman ang aura ng iba pang mga platform sa unahan niya. Ang mga aura na ito ay mula sa ibang rank 5 o mas mataas na mga platform. Sila ay malayo pang nasa unahan kaysa kay Wang Lin. Ayon sa pagkalkula ni Wang Lin, ang pinakamalayo ay nakarating na sa ika-8 mapa. May 9 na mapa sa kabuuan. Ayon sa mga sinabi ni Yemo, hindi ang pinakamabilis makarating sa ika-9 na mapa, kundi ang sinumang makakakuha ng rank 9 na platform upang matugunan ang mga kinakailangan. Batay sa aking kasalukuyang bilis, hindi ko kayang magmadali kaysa sa mga naunang nasa unahan. Umupo si Wang Lin sa platform at nagsimulang mag-isip.
Pagkatapos ng matagal na panahon, hinaplos niya ang bahagi ng kanyang noo at kumislap ang kanyang mga mata. May numero ang bawat isa sa loob ng Ancient Order Tomb, ngunit wala ako. Kung narito si Tuo Sen, wala rin siyang marka ng numero. Isa akong Ancient God, kaya't hindi ko kailangang may marka ng numero. Pero ano ba talaga ang mga markang ito? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at malabong napansin niya ang isang bagay. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinamaan ang platform sa ilalim niya, isang rune ang lumipad at nahawakan niya ito. Matapos pumasok sa tomb, naging passive si Wang Lin at tinulungan siya ng puwersang kumokontrol sa lugar na ito. Maging ang higanteng kamay ay tila kontrolado ng iba. Ang pakiramdam na ito ay hindi komportable. Ito ang unang pagkakataon na tiningnan ni Wang Lin ang isa sa mga napakahalagang number runes. Tinutok niya ito at dahan-dahan ay nagukit ng kunot sa kanyang noo. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. Pinapayagan ni Wang Lin ang platform na magdala sa kanya pasulong. Ang platform ay dumaan sa ikalimang mapa at pumasok sa ika-6 na mapa. Ang rune sa kanyang kamay ay nagbago ng daan-daang beses, at tiningnan niyang mabuti ang bawat pagbabago. May napakabigat na puwersa sa loob ng rune na ito. Parang pinapayagan ng puwersa ng rune na ito na magtagal ang mga tao dito ng ilang sandali. Kung wala ito, inabot ni Wang Lin ang kaliwa niyang kamay at lumitaw ang batang babae mula sa Silang Extermination Clan sa kanyang harapan. Bagaman kinuha ni Wang Lin ang marka ng clan ng batang babae, may marka pa rin sa pagitan ng kanyang noo. Ito ay ang number mark. Nakapikit ang mga mata niya na parang natutulog. Titig na titig si Wang Lin sa kanyang noo, at pagkatapos ng matagal na panahon, itinaas niya ang kanang kamay. Puno ng Ancient God power ang kanyang kamay at dahan-dahan niyang pinahid ang kanyang kamay sa noo ng batang babae. Nangyari ang isang tremor sa batang babae, at pagkatapos na dumaan ang kamay ni Wang Lin, ang marka ay nanatili pa rin. Nag-isip si Wang Lin saglit at kinuha ang Ancient Soul Bottle mula sa kanyang imbakan. Hinampas ng kanang kamay ang bote at isang Ancient Devil Soul ang lumabas ng may isang malakas na sigaw. Pagkapasok nito, nahawakan ni Wang Lin ito at durog na. Ang isang malungkot na sigaw ay umabot at ang Ancient Devil Power ay pumasok sa kanang kamay ni Wang Lin. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at pinagsama niya ang Ancient God Power sa kanya. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. Hindi na kumpleto ang pagsasanib, parang kulang ang isang bagay. Ancient Demon Power. Mas naging maliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Inihagis niya ang kanyang kamay at isang gourd ang lumipad. Ito ay ibinigay sa kanya ng isang cultivator mula sa unang lugar upang mailigtas ang kanilang buhay. Sa sandaling iyon, sinala ni Wang Lin ang divine sense nito at nalaman niyang isang ancient demon treasure ito, kaya naglalaman ito ng ancient demon power. Matapos niyang kunin ito, binangga niya ito at lumabas ang ancient demon energy. Ang kaliwa niyang kamay ay kumuha ng ilang bahagi ng enerhiya at pinagsama ito sa Ancient Devil at Ancient God Power sa kanan niyang kamay. Ang tatlong Ancient Order clans, ang kanilang tatlong oras ay sabay-sabay na nagtipon at nagsanib sa loob ng kamay ni Wang Lin, na bumuo ng isang natatanging puwersa. Mas malakas ito kaysa sa Ancient God, Ancient Devil, o Ancient Demon Power. Hawak ang puwersang ito, naramdaman ni Wang Lin na hawak niya ang buong mundo. Walang pag-aalinlangan, pinahid niya ang kanyang kamay sa noo ng batang babae. Binuksan ng batang babae ang kanyang mga mata at naglabas ng isang malungkot na sigaw. Ang number mark sa pagitan ng kanyang mga mata ay naalis ni Wang Lin. Walang number mark, nanginginig ng malakas ang katawan ng batang babae. Ang fog sa paligid niya ay tila kumulo at damaloy patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Para bang ang kanyang pag-iral ay labag sa mga batas ng tomb, at nagdulot ito ng isang serye ng mga kalaliman. Ang tomb ay tatangkang burahin ang kanyang pag-iral. Ang pagbabagong ito ay masyadong bigla, hindi rin inaasahan ni Wang Lin ito. Sa isang iglap, ang fog ay damaloy ng mabilis at nawala ang batang babae bago ang mga mata ni Wang Lin. Kabanata 1463 Panlilinlang. Nagseryoso ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang fog sa kanyang harapan. Dahan-daang nawala ang fog at nawala ang babae. Kawili-wili, bulong ni Wang Lin sa kanyang sarili. Tinitigan niya ang marka ng numero na kinuha niya mula sa babae. Inilagay niya ito sa gilid at pinayagan ang platform na magpatuloy. Matapos ang mahabang panahon, kumuha siya ng isa pang Ancient Devil Soul at binali ito para makuha ang Ancient Devil Power. Pagkatapos, kumuha siya ng higit pang Ancient Demon Power mula sa gourd at pinagsama ito sa kanyang Ancient God Power. Pagkatapos, hindi nag-atubili, pinahiran niya ang kanyang noo. May isang malalakas na tunog ng pagkabagsak. Nayanig ang mukha ni Wang Lin at mabilis na umikot ang kanyang origin energy. Naging mapatla ang mukha niya, ngunit kumislap ang mga mata niya.
Sa puntong iyon, nabuo ang tatlong powers ng isang vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang matalim na sakit na parang may matalim na bagay na tumutusok sa kanya ay dumaan sa kanyang katawan. Makaraan ng ilang saglit, nawala ang matinding sakit at isang marka ng numero ang lumitaw sa kanyang noo. Sa paglitaw ng marka, ang fog sa paligid niya ay dumagundong at parang baliw na umaatake. Tila nais nitong lamunin si Wang Lin at ang kanyang 60,000 talampakang platform. Parang binago ni Wang Lin ang mga batas ng lugar na ito. Sisikapin siyang burahin, tulad ng ginawa sa babae mula sa Silang Extermination Clan. Habang lumaragas ang papalapit ang fog, hindi nagatubili si Wang Lin na mabilis na dumaan ang kanyang kanang kamay sa kanyang noo at bunutin ang marka. Matapos niyang bunutin ang marka, naging mas mapatla ang mukha niya at humirap ang kanyang paghinga. Bigla siyang tumingin pataas at tinutok ang kanyang mata sa fog. Pinagmasdan niya ang galaw ng fog at naghanda siyang lumaban. Gayunpaman, sa oras na bunutin ni Wang Lin ang marka, ang mga fog sa paligid niya ay hamupa at dahan-daang umatras. Matapos ang mahabang panahon, ang tawa ni Wang Lin ay umalingaw sa loob ng fog. Tinitingnan niya ang marka ng numero sa kanyang kamay. Tiyak na siya na. Maari siyang manatili sa Ancient Order Tomb nang walang marka dahil siya ay isang Ancient God. Gayunpaman, maaring malikha ang markang ito, at kinakailangan ng pagsasanib ng tatlong Ancient Clans. Dahil dito, hindi siya mabubure tulad ng ginawa sa babae mula sa Silang Extermination Clan matapos bunutin ang marka dahil hindi siya dapat magkaroon nito. Ang markang ito ay ibinibigay lamang ng Ancient Order Tomb sa mga hindi kabilang sa tatlong clans upang makapagmaneho sila rito ng pansamantala. Ito ang Ancient Order Tomb, kaya tanging ang mga miyembro ng tatlong Ancient Order Clan lamang ang makakapasok. Ang iba ay kailangan ng marka upang makapasok. Kapag nawala ang isang marka, mabubure sila mula sa tomb. Ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng Ancient Order Clan ay walang mga marka ngunit ang mga platform ay nangangailangan ng mga marka upang mag-rank up ay upang pumatay ang mga miyembro ng tatlong Ancient Order Clan ng mga banyaga at kunin ang mga marka. Ang mga banyaga ay hindi mga tagapagmana, at sila ay bahagi ng pagsubok. Ako lamang ang tagapagmana, at kung naruroon si Tuo Sen, isa rin siyang tagapagmana. Gayunpaman, si Tuo Sen ay labis na mayabang at medyo magulo ang kanyang isipan, kaya marahil hindi niya ito maisip. Tinitingnan ni Wang Lin ang marka sa kanyang kamay at inilagay ito sa platform. Mabilis itong nagsanib sa platform. Ang pagpatay ng iba upang makuha ang kanilang mga marka ay hindi ang tanging paraan. Hindi ko kayang makipagsabayan sa mga matandang nilalang na iyon at wala akong sapat na oras, ngunit mayroon akong ibang paraan. Ngumiti si Wang Lin habang muling pinagsasama ang tatlong kapangyarihan ng mga clan upang makabuo ng isang misteryosong puwersa. Nagatubili siyang pinisil ang kanyang noo, at sa sandaling lumitaw ang marka, agad niyang bunutin ito. 1, 2, 10, 30, sa isang kisap mata, halos 100 marka ng numero ang nilikha ni Wang Lin gamit ang kanyang katawan, at isinama niya ito sa platform sa ilalim niya. Dahil sa madalas na pagkilos, ang fog na nakapalibot sa kanya ay naging sobrang tindi at dumagundong ng malakas. Gayunpaman, mahusay itong kinontrol ni Wang Lin at hindi binigyan ng pagkakataon ng fog na makalapit. Gamit ang halos panlilinlang na pamamaraang ito, nilikha ni Wang Lin ang daan-daang mga marka ng numero at isinama ito sa kanyang platform. Matapos niyang kunin ang mga runes mula sa platform ng matipuno mula sa Heavenly Wolf Clan, ang kanyang platform ay mayroon ng mas maraming runes kaysa sa kinakailangan para sa rank 6. Ngayon na ginamit ni Wang Lin ang halos perverts na pamamaraang ito upang magdagdag ng mas maraming mga rune, ang kanyang platform ay umabot sa kinakailangang rank 7. Habang ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay umalingaw, nagsimulang lumaki ang platform sa ilalim ni Wang Lin. Walang katapusang alikabok na tumutok mula sa lahat ng direksyon sa loob ng fog, at nagsimula itong palakihin ng 60,000 talampakang platform. 63,000 talampakan, 67,000 talampakan, hanggang sa umabot sa 70,000 talampakan. Rank 7 platform. Ang 70,000 talampakang platform ay sobrang nakakagulat. Parang isang maliit na kontinente ang lumitaw sa loob ng fog. Habang gumagalaw ito, nagdudulot ito ng isang malakas na hangin na nagpapa-attract sa fog mula dito. Ang mga bug zone ng gintong liwanag ay nanggagaling sa platform, dahilan upang mag-attract palalo ang fog. Ang ilang bahagi ng fog na hindi nakakasingit ng mabilis ay tinamaan ng gintong liwanag at agad na naglaho na parang na-evaporate. Isa pang bahagi ng mapa ang lumitaw sa isip ni Wang Lin. Ngunit ang kanyang itinutuon ay hindi ang mapa kundi ang boses na muling umabot sa kanyang isipan sa pangatlong pagkakataon. Ang Earth Palace ay para sa mga kaluluwa. Pumatay ang Lord na ito ng 3 Celestial Lords at ikinulong ang kanilang mga kaluluwa dito. Plano ko sanang gawing mga avatar ko sila, ngunit ang mga darating na maaaring kunin sila.
Gayunpaman, ang tatlong kaluluwang ito ay napakabigat ng lakas, kaya kung hindi ka sigurado, huwag mong pakawalan sila. Ang tatlong kaluluwang ito ay mga malupit na nilalang. Nawala ang boses. Nayanig ang isipan ni Wang Lin at sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng Earth Palace na nabanggit noong unang beses. Nakakuha rin siya ng ilang mga pahiwatig tungkol sa Renhu Sword. Sa sandaling umabot sa rank 7 ang platform ni Wang Lin, tumayo si Devil Master Nine Heavens, na nasa ikawalong mapa at bagong umabot din sa rank 7. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin pabalik. Sino ba siya? Paano siya umabot sa rank 7? May 6 na tao na umabot sa rank 5, at isa sa kanila ay inabsorb niya, kaya siya umabot sa rank 6. Paano siya nakarating sa rank 7 sa maikling panahon? Malungkot at nalilito si Devil Master Nine Heavens. Gumamit ako ng maraming avatar upang pumatay ng mga tao sa outer region para makakuha ng mga rune para sa aking platform. Ipinapalagay ko na may katulad siyang pamamaraan, rank 7, hindi ko ito tinitingnan na kahalagahan. Ang platform ko ay malapit nang umabot sa rank 8, gusto kong makita kung sino sa amin ang mas mabilis. Muling umupo si Devil Master Nine Heavens. May isa pang platform sa ikawalong mapa, ngunit hindi sa loob ng fog, isang platform na malapit nang umabot sa rank 7 na lumilipad sa ibabaw ng fog. Isang babaeng nakaputi ang nakaupo sa platform, nakakunot ang noo. Nalilito siya. Napansin din niya ang kakaibang eksenang iyon ngunit hindi niya naisip kung anong dahilan. Sino kaya siya? Mayroon akong lihim na spell, kaya maaari kong i-absorb ang mga nagkalat na rune sa Ancient Order Tomb upang i-upgrade ang rango ng aking platform. Paano niya ito ginawa? Sino kaya siya? Habang pinapahid ng babae ang kanyang mga kilay, nanginginig ang platform sa ilalim niya. Nakakuha ito ng sapat na runes upang umabot sa rank 7. Ang pagbabago na ito ay nakagambales sa kanyang mga iniisip. Mayroong walang katapusang hangin na dumadaloy sa pamamagitan ng ikasyam na mapa, kaya napilitan si Tu Sen na magpabagal. Nagmumukha siyang galit habang siya ay nagsusulong. Sa impyernong Ancient Order Tomb, sa impyernong Ancient Order, bakit pinahirapan ako nitong walang kwentang pamana na makuha? Ancient Order Yemo, isa ako sa iyong mga miyembro. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, kanino mo pa ibibigay? Sa rank isang platform sa tabi ni Tu Sen, naging seryoso ang ekspresyon ng magandang babae. Hindi na siya mapanukso, at tiningnan niya ang likuran niya. May isa pang lumitaw, gayunpaman, malayo ito sa ikasyam na mapa. Nasa ikasyam na mapa na ako, at sa tulong ni Tu Sen, mas mabilis akong makarating kaysa sa kanila, baka hindi makapasok ang iba sa Earth Palace, ngunit ako makakapasok. Gayun din, hindi sinabi ni Yemo ang buong katotohanan. Bukod sa tatlong Celestial Lords, may iba pang bagay, isa itong bagay na kahit ang matandang bagay na iyon ay nais, may kasamang kasakiman ng mga mata niya. Wala ni isa man ang makakapag-isip ng pamamaraan na ginagamit ni Wang Lin upang pataasin ang ranggo ng kanyang platform. Hindi tumigil si Wang Lin. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng pamamaraang ito upang bumuo ng rune pagkatapos ng rune. Ang mga rune ay patuloy na nagsasanib sa rank 7 platform, dahilan upang mabilis itong makarating sa rank 8. Napakahusay na ni Wang Lin sa pamamaraang ito. Sa isang galaw ng kanyang kamay, makakagawa siya ng rune at agad itong aalisin mula sa kanyang noo bago ilagay ito sa platform. Lumipas ang oras. Sa loob ng ilang oras, umabot na sa isang nakakatakot na bilang ang mga rune sa platform. May sapat na Ancient Devil Soul sa loob ng bote upang mapanatili ang ganitong klase ng konsumpsyon. Makakalikha rin si Wang Lin ng sapat na Ancient God Power. Gayunpaman, wala na siyang gaanong Ancient Demon Power, at kakaunti na lang ang natira sa gourd. Sa kabutihang palad, nakakuha si Wang Lin ng ilang Ancient Demon Treasures nang dumating siya rito. Upang makuha ang Ancient Demon Power, handa siyang sirain ang mga treasures. Ito ay sapat lamang upang makahabol sa bilis ng pagbuo niya ng mga rune. Matapos ang ilang oras, ang huling Ancient Demon Treasure ni Wang Lin ay bumagsak. Kinuha niya ang Ancient Demon Power at pinagsama ito sa Ancient God at Ancient Devil Powers. Gumawa siya ng isa pang rune at inilagay ito sa platform. Sa puntong iyon, may isang kumislap na gintong liwanag at ang platform ay lumaki muli. Ang nakapalibot na fog ay mabilis na umatras at ang buong dagat ng fog ay gumalaw. Ang platform ni Wang Lin ay lumaki at agad umabot sa 80,000 talampakan. Rank 8 platform, ang unang rank 8 platform sa lahat ng narito. Nang lumitaw ang rank 8 platform, ang dagat ng fog ay dumagundong at itinulak ang fog. Ang malalakas na tunog ng pagkabagsak ay nanggaling sa dagat ng fog at kumalat sa lahat ng mga lugar sa mga mapa. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng mga cultivators sa Ancient Order Tomb ang matinding pagbabago sa fog na nakapaligid sa kanila. Kabanata 1464 Sino ang mas mabilis?
Sa sandaling ito, may hindi mabilang na mga cultivator na natitira sa loob ng Ancient Order Tomb. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago habang tinitingnan nila ang malupit na fog sa paligid nila. Para silang nawawala sa kanilang mga sarili. Ang takot sa hindi alam ay mabilis na tumataas. Isang grupo ng ilang dosenang cultivator ang nahulog sa mga mabagsik na hayop sa loob ng ikatlong mapa at nagkakaroon ng pakikibaka. Sa sandaling ito, ang fog ay dumagsa at ang mga humanoid na hayop ay napuno ng takot. Wala silang oras upang umatras bago sila nasakop ng fog. Para bang tinamaan sila ng isang higanting kamay at lahat sila ay namatay. Ang mga dosenang cultivator ay hindi nakaiwas. Ang tanging magagawa nila ay panuulin ng fog na dumaan sa kanila. Ang mga malalakas na tunog ng fog ay nagpatahimik sa kanilang mga huling hiyaw ng kamatayan. Sa ika-4 na mapa, isang platform na umabot na sa ranggo 3 ang mabilis na umuusad. Ang mga mata nito ay puno ng takot at paminsan-minsan ay tinitingnan ng likuran. Malayo sa likuran niya, 3 platform ang humahabol sa kanya, handang kunin ang kanyang platform. Ngunit biglang nagbago ang fog at tinamaan ang tumatakbong cultivator. Hindi na kayanin ng platform at nilamon ito ng fog. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng matinding pagbabago sa mga ekspresyon ng 3 humahabol. Ngunit mas mabilis pa ang dagat ng fog kaysa sa kanila at ang alon ay mabilis na dumaan. Ang 3 humahabol at ang kanilang mga platform ay bumagsak. Katulad ng mga eksena ang nangyari sa buong Ancient Order Tomb, na nagdulot ng maraming kamatayan. Ang mga nakaligtas ay sinalubong ng isang malaking sorpresa. Dahil sa dami ng mga cultivator na namatay sa dagat ng fog, ang mga rune ay kumikislap sa loob ng fog. Ang mga nakaligtas na cultivator ay nagsimulang mang-agaw ng mga ito ng sabay-sabay. Walang sino man sa kanila ang makikipagkumpetensya kay Great Desolation. Ang mga rune nito ay umabot na sa isang tiyak na bilang, at pagkatapos makakuha ng ilan pa, isang bagong rank 5 na platform ang ipinanganak. Matapos maging rank 5 platform, naramdaman niya ang mga ibang platform at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa gilid ng ika-8 mapa, si Devil Master 9 Heavens ay kakatapos lamang napigilin ng nakakagulong pakiramdam sa kanyang puso. Bigla siyang nagbago ng ekspresyon at napuno ng hindi paniniwala. Sa unang pagkakataon, tumigil ang kanyang platform. Imposible. Ang mga mata ni Devil Master 9 Heavens ay puno ng takot. Malinaw niyang naramdaman na ang platform na kaka-rating lamang sa rank 7 ilang oras na ang nakalipas ay umabot na sa rank 8. Ang unang rank 8 platform. Ang pagbabago na ito ay labis na lumampas sa mga inaasahan ni Devil Master 9 Heavens. Kung hindi dahil sa pakiramdam niyang maliwanag sa pamamagitan ng platform, hindi siya maniniwala. Sa loob ng hindi lalampas sa isang araw, ang taong ito ay mula sa rank 5 umabot sa rank 8, napahinga ng malalim si Devil Master 9 Heavens at nagulat. Noon ay sobrang kumpiyansa siya na siya ang magiging unang tao na umabot sa rank 8. Ngunit ang biglaang pagbabago ay nagdulot ng malakas na alon sa kanyang isipan. Sino ba itong taong ito? May pagnanais na pumatay at takot sa kanyang mga mata. Nagmuni-muni siya saglit at hindi na nagpersige. Inutusan niyang gumalaw ang kanyang platform pabalik. Kailangan kong makita kung sino ang taong ito. Rank 8, pagkatapos ko siyang patayin, tiyak ay tataas ang aking pagkakataon. Kung matutuklasan ko ang sikreto ng mabilis na pag-abot sa rank 8 ng taong ito, ang Earth Palace ni Ancient Order Yemo ay magiging sa matandang moping. Sa ibabaw ng dagat ng fog sa ika-8 mapa, ang babaeng nakaputi ay nagmukhang labis na malungkot. Tumigil ang kanyang platform, at ilang sandali ang nakalipas, humitit siya ng malamig na pag-ubo. Ginaya niya ang ginawa ni Devil Master 9 Heavens at humarap pabalik patungo sa rank 8 platform. Malinaw niyang alam na kung hindi niya mauunawaan kung paano mabilis na pinalakas ng misteryosong taong ito ang rank ng platform, malamang ay makararating ang taong iyon sa rank siyam sa loob ng ilang oras. Pareho sila ni Devil Master 9 Heavens, hindi nila papayagang mangyari ito. Sa ika-9 na mapa, ang babae sa platform sa likuran ni Tuo Sen ay tumayo. Wala ng charm sa kanyang mukha, pinalitan ito ng pagnanasa na pumatay. Kailangan alisin ang taong ito. Kung hindi ko makuha ang paraan ng mabilis na pagtaas ng rank ng platform, hindi ko papayag ang ibang tao ang magkaroon nito. Habang nag-iisip, may flash ng killing intent sa kanyang mukha. Hindi na niya inisip si Tuo Sen at mabilis na nagtakbong pabalik gamit ang kanyang platform. Lahat ng mga spears ay nakatutok kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nakaupo sa 80,000 talampakang platform. Ang platform na ito ay nagbigay ng makapangyarihang gintong liwanag. Para itong araw. Ang nakapalibot na fog ay gumalaw at umatras dahil sa kanya. Ang ika-8 mapa ay lumitaw sa isip ni Wang Lin. Ang karamihan sa Ancient Order Tomb ay naipakita sa kanya.
Sa sandaling ito, ang Ancient Voice ay umalingaw ng ika-4 na beses. Ang Heaven's Palace ay naglalaman ng aking pamamana. Kapag umabot na sa hangganan ng cultivation ng mga miyembro ng aking angkan, maaari silang bumalik sa Ancient Order Path, pagkatapos ay umalis sa mundong ito at bumalik sa tahanan ng Lord na ito, hanapin ang angkan ng Lord na ito, nang mawala ang boses, naramdaman ni Wang Lin ng mas malinaw na 3 rank 7 na platform ang mabilis na papalapit sa kanya. Naramdaman din niya na sa ika-5 mapa, isang bagong rank 5 platform ang ipinanganak. Agad niyang inisip na ang taong iyon sa platform na iyon ay si Great Desolation. Sa sandaling ito, si Great Desolation ay nagmamadali patungo sa kanya. Ang platform ko ay tumaas ng 3 ranggo sa loob ng hindi lalampas sa isang araw, kaya tiyak ay natakot ko sila. Ngayon, sila ay pumupunta upang maghanap ng sagot at patayin ako. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at ngumisi. Malinaw niyang alam ang mga lokasyon ng iba habang siya ay nasa rank 8 platform. Ngunit ang iba ay tanging ang direksyon lang niya ang alam. Sayang, wala na akong Ancient Demon Treasures. Isa na lang ang natira, at hindi sapat para umabot sa rank siyam. Nang umabot ang platform sa rank 8, naging isang walang katapusang hukay ito. Bahagyang nahulaan ni Wang Lin na napakalaki ng demand. Ayon sa batas ng Ancient Order Tomb, kailangang patayin ni Wang Lin ang lahat ng humahabol sa kanya at agawin ang kanilang mga ron. Tanging sa ganitong paraan niya magagawa ang platform na umabot sa rank siyam. Gayunpaman, natural na hindi gagawin ni Wang Lin ang bagay na iyon. Ngumisi siya habang kinokontrol ang platform sa ilalim niya. Ang bilis ng rank 8 platform ay katulad ng isang third step cultivator, at hindi ito kayang pantayan ng rank 7 platform. Dagdag pa na si Wang Lin ay makakahanap ng kanilang mga lokasyon ng tumpak, kaya tiwala siya na hindi siya mahuhuli sa maikling panahon. Ngayon, kailangan kong maging mabilis. Hindi nag-atubili si Wang Lin at hindi nasayang ang oras. Umupo siya sa platform at nag-concentrate upang maramdaman ang mga posisyon ng iba. Habang siya ay gumagalaw, may malalakas na tunog ng pagkabagsak na umalingaw-ngaw. Mabilis niyang nadaanan ang 4 na humahabol sa kanya at pumasok sa ika-7 mapa. Si Devil Master 9 Heavens ay nasa ika-7 mapa din, at ang kanyang mukha ay labis na malungkot. Para siyang isang madulas na earthworm na matalinong nakakaiwas sa kanyang paghabol, parang alam nila ang kanyang eksaktong galaw. Dahil siguro ang rank 8 platform ay mas malinaw na nakakakita ng ibang platform, lumino ang mga mata ni Devil Master 9 Heavens at gumawa siya ng seal gamit ang kamay. Pagkatapos ay tinamaan ng kanyang kamay ang platform, dahilan upang umusad ito ng mas mabilis. Ang babae sa puti at ang magandang babae ay mabilis na dumaan sa Ancient Order Tomb. Patuloy silang lumalapit kay Wang Lin. Kasama rin si Great Desolation. Bagamat rank 5 lang siya, bilang isang third step cultivator, may mga paraan siya upang pabilisin ang paggalaw ng kanyang platform. Siya rin ay humahabol kay Wang Lin. Sa ika-7 mapa, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman ng 2 aura na papalapit sa kanya. Ang isa ay mula sa kanan at ang isa ay mula sa kaliwa, parehong nagsisihabol patungo sa kanya. Lumiwanag ang kanyang mga mata at biglang tumigil ang platform sa ilalim niya. Hindi siya umusad at mabilis na tumaas ng daan-daang libong talampakan. Ang 2 aura ay nagbago ng direksyon at sinundan siya pataas. Bago sila makalapit, naramdaman ni Wang Lin ang fog sa paligid niya na niyayakap at narinig ang malalakas na tunog ng pagkabagsak. Ngumisi si Wang Lin habang biglang tumigil ang kanyang platform at hindi na tumaas. Sa halip, nagsimula siyang mag-dive pababa ng may anggulo. Tumayo si Wang Lin at tiningnan ang likuran niya. May flash ng kalupitan sa kanyang mata habang inihawi niya ang kamay at milyon-milyong marka ang lumitaw. Ang fog ay ramagasa at isang dagat ng apoy ang lumitaw sa likuran ni Wang Lin. Isang malaking payong ang lumitaw sa dagat ng apoy sa likod niya. Realm Burning Umbrella. Sigaw ni Wang Lin habang lumitaw ang higanting payong sa loob ng fog. Payong, bukas upang wasakin ang mundo. Damyugo si Wang Lin at ang dugo ay nagsimulang magliyab habang lumilipad ito patungo sa payong. Nagpakita ng senyales ng pagbukas ang payong. Binuksan ito ng 20%. Nang magbukas ang payong, isang apoy na kayang magwasak ng mundo ang sumabog at nagpadulong pababa. Sa sandaling ito, isang platform ang lumitaw sa kaliwa, at nakita ang anyo ni Devil Master 9 Heavens dito. Sa kanan, isang platform din ang lumitaw. Ang mga mata ng babae sa puti ay parang kidlat, ngunit nang makita niya si Wang Lin, malinaw siyang nagulat. Kabanata 1465 Buhay na sinaunang demonyo. Makapangyarihan ng Realm Burning Umbrella, at kahit na nasa 20% lang ito, hindi kayang pigilan ng anumang puwersa ang apoy na sumisira sa buong daigdig. Sa oras na ito, kumalat ang dagat ng apoy mula sa payong at winasak ang lahat ng nasa daraanan nito.
Ang nakapalibot na ulap ay napalibutan ng apoy at nagsimulang magsunog. Ang naglalagablab na ulap ay itinulak pabalik, nagdulot ng isang mas malakas na bagyo. Lumitaw ang anyo ni Devil Master Nine Heavens at naging seryoso ang ekspresyon niya. Kung ang kanyang tunay na katawan ang naroroon, magiging maayos sana, ngunit ang kanyang avatar na may limitadong pagsasanay ay kailangang umiwas sa apoy. Naroon din ang babae sa puti. Maraming beses na nagbago ang ekspresyon niya, ngunit walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mabilis na umatras. Habang ang dalawa ay umatras, pinunasan ni Wang Lin ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ginamit niya ang lakas ng apoy upang mabilis na kumilos, at agad niyang narating ang gilid ng ikapitong mapa. Pagdating niya sa hangganan ng mapa, tumingin si Devil Master Nine Heavens sa malayo. Para bang kaya niyang makita ang kalooban at malinaw niyang nakita si Wang Lin na pinupunasan ng dugo. Tinuro niya ang kanyang noo at bulong, basta't makita-kita kahit isang beses, basta't makita ko ang iyong anyo, sapat na, kahit gaano kalayo ka sa akin, kahit na may bundok na humihiwalay sa ating mga mundo, kayang kitang patayin ng Panginoong ito. Turo ng Celestial sa pamamagitan ng bundok. Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at walang awang tinuro ang harap. Sa sandaling iyon, lumitaw ang anyo ni Wang Lin sa kanyang mga mata, hawak ang sinaunang payong. Habang tinuturo niya, nagsimulang magbago ang anyo ni Wang Lin at isang misteryosong puwersa ang tumama sa kanya at naglayong pira-pirisuhin siya. Nang gamitin niya ang spell na ito, na halos kasing lakas ng fishing the moon in the well, biglang tumingin ang magandang babae sa puti. May nakatakdang tingin sa kanyang mga mata. Ibinangon ang kanyang kamay na parang jade at tahimik na nagsabi, 3 daos ng Heaven Gate. 3 mga pintuan ng araw, buwan, at bituin, buksan. Habang umaabot ang kanyang mga salita, ang kanang kamay niya ay bumuo ng sail. Biglaang nagpakita ang hindi mabilang na sinag ng mga bituin sa harap ni Devil Master Nine Heavens. Ang mga sinag ng mga bituin ay nag-cruise at biglang bumuo ng isang dambuhalang pinto na dumaan sa kalangitan. Tila ito ay katulad ng Void Gate, ngunit ang asensya nito ay iba. Lumitaw ang Stargate sa oras na itinuro ni Devil Master Nine Heavens, at agad na nagbanggaan ang 2 spell ng Dao. Walang tunog at walang mga alon na kumalat, ngunit ang Stargate ay nayanig. Pagkatapos, naglaho ito sa loob ng Ancient Order Tomb. Kasabay nito, damyugo si Devil Master Nine Heavens, kumatla ang kanyang mukha, at siya ay itulak pabalik ng libu-libong talampakan. Tumingin siya sa babae sa puti at sumigaw, bakit ako pinipigilan ng isang celestial concubine? Ang babae sa puti ay bahagyang kumatla rin at umatras ng ilang libong talampakan, ngunit nanatiling kalmado. Mabagal niyang sinabi, bakit ko kailangang magpaliwanag sa iyo? Ano ka ba? Tinutok ni Devil Master Nine Heavens ang kanyang tingin sa babae sa puti ng ilang sandali, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang hamupan ng galit at nagpakita ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Umiwas siya at nagpatuloy na nilampasan siya upang habulin si Wang Lin papasok sa ikapitong mapa. Habang si Wang Lin ay pumasok sa ikapitong mapa, agad niyang naramdaman ng malupit na lamig, at ang pakiramdam ng panganib ay tumama sa kanyang isipan. Hindi siya nagdalawang isip na tinuro ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay, nagpakita ang Emperor Furnace. Pinalibutan siya nito habang papasok siya sa ikapitong mapa. Pagpasok sa ikapitong mapa, nawala ang pakiramdam ng panganib. Tumingin siya sa likod at nagpatuloy na walang takot papasok sa kalaliman. Kaagad na pagkalabas niya, dumating si Devil Master Nine Heavens. Ang ikapitong mapa ay labis na banyaga sa kanya. Pagkatapos mag-isip sandali, patuloy niyang hinabol si Wang Lin batay sa malabong pakiramdam mula sa platform. Kasabay nito, pumasok ang kaakit-akit na babae mula sa ikasyam na mapa papasok sa ikapitong mapa. Walang makakilala sa ikapitong mapa kaysa kay Wang Lin. Si Wang Lin ay mabilis na dumaan sa ikapitong mapa. May 3 nakasil na lugar dito, at lahat ay nakamark sa wika ng Ancient Order, Diyos, Demonyo, Diablo. Pinili ni Wang Lin na puntahan ang Sealed Land na minarkahan bilang, sinaunang Diyos, ngunit sa oras na ito, hindi siya nagdalawang isip na dumiretso papunta sa sinaunang Sealed Land ng Demonyo. May eksaktong layunin, hindi na nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Sa loob ng 1 oras, nakarating siya sa Sealed Land ng sinaunang demonyo. Sa oras na ito, ang iba ay patuloy na sumusunod sa kanya gamit ang malabong pakiramdam. Tinansya ni Wang Lin na magkakaroon pa siya ng kalahating oras bago siya mahabol. Kalahating oras, kumislap ang mga mata ni Wang Lin nang makita ang isang vortex na nasa libu-libong talampakan ng layo mula sa kanya. Ang vortex na ito ay malakas ang tunog at puno ng demonic energy. Ang demonic energy lang na ito ay sapat na upang magpatibok ng puso. Paglapit, malinaw na naramdaman ni Wang Lin na may malakas na buhay na nagmumula sa vortex. Isang buhay na sinaunang demonyo. Huminga ng malalim si Wang Lin.
Nakatingin siya sa vortex. Sa kailaliman ng vortex, may isang anino na nakaupo sa loob ng isang cyclone na may seal dito. Dahil sa seal, hindi makakalabas ang sinaunang demonyo. Tila natutulog ito. Malakas ang demonic energy dito, at ang buhay na nararamdaman dito ay nagpapatibay kay Wang Lin na hindi lang buhay ang sinaunang demonyo, kundi malakas din ito. Kung wala itong 9 na bituin, baka mayroon itong 8 bituin. Bumantong hininga si Wang Lin, ngunit agad niyang pinagaan ang kanyang mga kilay at nagpakita ng isang matalim na ngiti. Maingat niyang binaba ang platform at itinago ito bago lumapit sa vortex. Pagpasok niya sa vortex, umalangaw ang mga hiyaw sa kanyang mga tainga. Ang demonic energy sa loob ng vortex ay parang isang malupit na bagyo, at yamakap kay Wang Lin na parang nais itong pira-pirasuhin ang kanyang katawan. Nakagalaw siya ng 1,000 talampakan bago siya hindi na makagalaw. Ang distansyang ito ay halos wala kumpara sa kung gaano kalayo ang gitna. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagpakita ang kanyang Ancient God Stars. Mabilis na umikot ang mga bituin ni Wang Lin at ang Ancient God Power ay pumasok sa kanyang mga mata. Nagpikit siya ng mga ngipin at kumuha ng ilang hakbang pasulong, bawat hakbang ay lumalampas sa libu-libong talampakan. Sa isang iglap, nakapasok siya sa gitna ng lugar. Halos abot na niya ang limitasyon niya at makakagawa pa siya ng ilang hakbang, ngunit pinili niyang hindi gawin iyon. Uminom siya at kinuha ang Ancient Devil Bottle. Pagkatapos ilabas ang Ancient Devil Power, sumabog ang kanyang sariling Ancient God Power. Pagkatapos ay hinawakan niya ng kaliwang kamay ang ilang Ancient Demon Power at nag-fuse ang tatlo. Bumangon muli ang misteryosong puwersa at mabilis niyang ipinahid ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Paglabas ng rune, inatras niya ito. Patuloy niyang ginagawa ang prosesong ito ng mas mabilis at mas mabilis. Ang Ancient Demon Aura ay nilalabas ni Wang Lin, at ang bilang ng mga kaluluwa sa loob ng Ancient Devil Bottle ay bumababa. Dumarami ang mga runes na lumilitaw. Lumipas ang oras at halos kalahati na ng oras na iyon ay nawala. Ang bilang ng mga runes na ginawa ni Wang Lin ay umabot na sa libo-libo gamit ang lahat ng Ancient Demon Power dito. Ginagawa na ito ni Wang Lin ng may kasanayan. Mas mabilis pa. Kahit na mabilis na siya, malayo pa siya sa rank siyam. Ramdam ni Wang Lin na may 4 na auras na humahabol sa kanya, kaya mas mabilis siyang gumalaw. Di nagtagal, umalon ang isang rumbling sound at isang platform na may lawak na 70,000 talampakan ang dumating. May isang kaakit-akit na babae na nakatayo sa itaas nito. Bago pa man siya dumating, narinig na ang kanyang nakakaakit na tawa. Ang kanyang tawa ay may kasamang charm, at nang pumasok ito sa mga tainga ni Wang Lin, kumilig ang kanyang isipan. Nagbalik ang kanyang mga alaala sa mga sandaling nakasama niya si Liu Mi sa Suzaku Tomb. Nag-iba ang kulay ng kanyang mukha at naging malamig ang kanyang ekspresyon. Matapos ang 2,000 taon ng pagsasanay at ang sakit na naranasan niya sa Suzaku Tomb, nagawa niyang pigilan ang kakaibang pakiramdam. Lumingon siya at tumingin ng malamig sa babae sa platform. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas malamig at mas malamig. Nang dumating ang babae, umatras siya ng mas malalim sa vortex, kung saan siya muling naupo. Hindi niya pinansin ang babae habang isinara ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang paggawa ng mga rune. Kung ganon ikaw pala. Kung hindi pa kinuha ni Big Sister si Tuo Sen, hindi ko sana nais na saktan ka. Ngumiti ang babae na nakapink, ngunit may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Sinulyap niya ang kalaliman ng vortex at naramdaman ang sinaunang demonyo sa loob, kaya't naging seryoso ang kanyang mga mata. Bagamat ang kanyang tawa ay tila normal, naglalaman ito ng kanyang Dao spell. Gayunpaman, naguluhan lang si Wang Lin ng sandali at agad na nagising. Hindi niya maiwasang magkaroon ng kakaibang naisip. Baka hindi pa natitikman ng batang ito ang isang babae. Ang mga mata ng babae ay kumislap at dinilaan niya ang kanyang labi. Pagkatapos ay tumawa siya at pumasok sa vortex, papalapit kay Wang Lin. Kasabay nito, dumating si Devil Master 9 Heavens. Ibinaba niya ang kanyang platform at pumasok din sa vortex. Kabanata 1466 Isang palakpak. Pumasok ang isa sa mga celestial concubines at ang Devil Master 9 Heavens sa vortex at tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang tinitingnan ng dalawa, ngunit hindi siya gumalaw. Patuloy siyang nagsasanib ng 3 sinaunang kapangyarihan ng kaayusan at lumilikha ng mga rune. Hindi siya natatakot na makita ng iba ang ginagawa niyang ito, dahil wala nang iba maliban kay Tuo Sen ang makagagawa nito. Ginagawa niya talaga ang mga rune. Nang makita ito ni Devil Master 9 Heaven, kumipot ang kanyang mga mata, ngunit tumigil siya. Gayunpaman, naging mas maingat ang kanyang mga galaw nang makita ang sinaunang demonyo sa loob. Parang may hinala siya at ayaw niyang istorbohin ang sinaunang demonyo. Nakikita rin ng babae na nakapink ang mga galaw ni Wang Lin. Nagulat siya sandali at agad na naintindihan ng lahat. Iniling niya ang ulo at mabilis na lumapit. Napakabigat ng vortex na ito, at habang lumalalim, mas nagiging mahirap.
Pabagal ng pabagal si Devil Master 9 Heaven at ang babae, ngunit patuloy silang mabilis na dumadaan sa vortex. Dahil sa puwersa ng sinaunang demonyo na sumasabog dito, maaapektuhan ang lahat ng spell na gagamitin sa lugar na ito. Gayunpaman, ang dalawang ito ay sobrang lakas at agad nilang nalampasan ang 7,000 talampakan. Papalapit sila kay Wang Lin. Tinututok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa dalawa. Nang sila'y maging hindi hihigit sa 1,000 talampakan ng layo, ipinakawalan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Lumabas ang sinaunang demonyo bote at isang malaking bilang ng mga sinaunang kaluluwa ng demonyo ang lumabas mula rito. Kasabay nito, mabilis na umiikot ang mga sinaunang bituin ng Diyos ni Wang Lin at isang malaking dami ng kapangyarihan ng Diyos ang sumabog, bumuo ng isang vortex. Mayroon ng napakalaking dami ng sinaunang aura ng demonyo dito, at ang tatlo ay agad na nagsanib. Sa isang kisap mata, nagsanib ang kapangyarihan ng tatlong angkan, na bumuo ng misteryosong kapangyarihan na makakalikha ng mga ron. Kasunod nito ay isang malakas na hiyaw, at ang kapangyarihang ito ay pumuno sa katawan ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, ang buong katawan ni Wang Lin ay natakpan ng walang katapusang mga ron. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, hindi maisip na kabilis. Nagbago ang ekspresyon ng Devil Master 9 Heavens at ng babae sa pink. Hindi na nila inisip na istorbohin ang natutulog na sinaunang demonyo at mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, isang bagong platform ang lumapit sa vortex. Ito si Great Desolation, na agad ding pumasok sa vortex pagkakita dito. Kasunod ni Great Desolation ang babae na nakaputi. Nakakunot ang kanyang noo habang inilalagay ang kanyang platform at pumasok sa vortex. Habang papalapit na sina Devil Master 9 Heavens at ang babae sa pink, ngumisi si Wang Lin. Late kayo. Nayanig ang katawan ni Wang Lin, ngunit hindi siya nag-alala na malapit na sila. Ang mga ron sa paligid niya ay nag-alog at lumutang sa kanyang paligid. Kasabay nito, iniwasiwas ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang malaking dami ng mga rune na kanyang nilikha ay lumabas. Pagkatapos ay lumundag siya sa hangin at, isang alon ng kanyang manggas, lumitaw ang kanyang 80,000 talampakang platform. Sa sandaling lumitaw ang platform, nilamon nito lahat ng mga rune na kanyang nilikha. Isang maliwanag, gintong liwanag ang kumislap at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Matapos lamunin ang lahat ng rune, nagsimulang lumaki ang 80,000 talampakang platform. 82,000 talampakan, 84,000 talampakan, hanggang sa umabot ito sa 70,000 talampakan. Rank 9 na platform. Paglitaw ng platform, kumalat ang gintong liwanag at nawala ang kulay. Hindi lamang iyon, kundi ang platform ay lumakas pa at nagsimulang magwawala. Isang hakbang si Wang Lin at tumayo siya sa rank 9 na platform. Rank 9 na platform. Isang malamlam na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Devil Master 9 Heavens at mabilis siyang sumugod. Nagbago rin ang ekspresyon ng babae sa pink at siya ay dumaan patungo sa platform. Kasama si Great Desolation na puno ng kasakiman. Sumasugod din siya. Tanging ang babae sa puti ang umatras habang nag-iisip. Parang nagdesisyon siyang umatras mula dito. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Isang nakakagulat na ungol ang nanggaling mula sa Ancient Order Tomb. Para itong malayo, ngunit isang sandali lamang at magiging malapit na ito sa iyong mga tainga. Sa ika-9 na mapa, si Tuo Sen ay umaatungal at sumugod paaban. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis siyang tumagilid. Ang malalakas na tunog ng kulog ay narinig mula sa walang katapusang kalawakan sa unahan. Kitang-kita niya ang isang napakalaking braso na lumabas mula sa hamog at delikadong dumaan sa likod niya. Bagamat hindi tinamaan si Tuo Sen, ang shockwave na dulot nito ay tumama sa kanyang katawan. Kahit na may malakas na katawan siya, tinulungan siya ng puwersa at tumagas ang dugo mula sa kanyang bibig. Nang matulungan niyang pigilin ang sarili, isang bihirang takot ang lumitaw kay Tuo Sen, na hindi natatakot sa kahit anong bagay, habang tinitingnan ng napakalaking braso na mabilis na pumapalayo. Ang braso na ito ay dumaan sa Ancient Order Tomb, patungo sa ika-8 mapa. Kasabay nito, sa unang mapa, isang napakalaking braso ang dumaan sa hamog. Ilang dosenang mga cultivator pa ang naruroon sa unang mapa, at mabilis silang dumadaan sa hamog. Sa isang kisap mata, isang malalakas na tunog ng kulog ang pumalit sa lahat ng tunog, at bago pa sila makapag-react, dumaan na ang napakalaking braso. Ang kanilang malungkot na sigaw ng kamatayan ay tinakpan ng tunog ng kulog. Pagdaan ng braso, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Pati ang kanilang mga platform ay gumuho. Ang braso na ito ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa isa mula sa ika-9 na mapa. Para itong lumilipad na bundok, gumagalaw ng bilis na kayang sabayan ng mga cultivator ng Arcane Void. Dumaan ito sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa makatawid sa ika-7 mapa. Lahat ng mga cultivator sa daan ng braso ay hindi nakaiwas at lahat sila ay namatay.
may rank 4 na platform, ngunit wala itong epekto. Lahat sila ay namatay. Ang dalawang napakalaking mga braso ay parang isang higanti na humawak sa kanyang ulo upang hampasin ang sarili. Ang kanilang bilis ay hindi kayang ilarawan, parang isang kisap mata lamang. Habang ang rank 9 na platform ni Wang Lin at sina Devil Master 9 Heavens at ang iba ay malapit ng magbanggaan, ang dalawang braso ay dumaan sa Ancient Order Tomb at dumating sa ikawalong mapa. Ang mga ungol na pumasok sa mga tainga ng lahat ay mula sa dalawang napakalaking braso. Hindi maipaliwanag ang shock na naramdaman ng lahat nang makita ang dalawang braso na may habang daan-daang libong talampakan. Dumaan sila sa bilis na mas mabilis pa sa sinuman at dumating sa labas ng sinaunang demonyo vortex. Ang mga braso ay lumitaw sa dalawang gilid ng vortex at agad na nagtipon. Ang vortex ay gumuho kaagad, walang pagkakataong makipaglaban. Habang gumuho ang vortex, ang dalawang napakalaking braso ay mabilis na nagsanib. Ang dalawang braso ay dumaan sa lahat at nagpalakpak patungo sa unang rank 9 na platform na lumitaw. Unang umatras ang babae sa puti at umatras sa takot, iniiwasan ang mga braso. Ngunit tinamaan siya ng shockwave, dahilan upang umubos siya ng dugo. Siya ay itinapon palayo. Hindi naging kasing swerte ni Great Desolation. Siya ang huling dumating dito at siya ang pinakamalapit sa isa sa mga braso. Hindi siya nakaiwas bago ang braso ay tumama sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay naging guho. Kahit ang avatar ni Dao Master Miao Yin, ang katawan ng isang third step cultivator, ay hindi nakaligtas sa isang hampas. Nagbulalas ng isang malungkot na sigaw si Great Desolation at ang kanyang kaluluwa ay sumigaw. Malapit na siyang makatakas, ngunit ang pagsabog mula sa braso ay nagpatay sa kanyang kaluluwa. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang braso ay tumungo patungo sa rank 9 na platform sa likod ni Devil Master 9 Heaven at ang babae sa pink. Ang mukha ni Devil Master 9 Heavens ay agad na naging mapotla. Ang kanyang mukha ay palaging nagbabago mula sa batang lalaki hanggang sa matandang lalaki. Ngayon, ito ay nanatili sa isang matandang lalaki habang ang kanyang kamay ay bumuo ng seal at sumalubong sa braso. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at siya ay umubo ng dugo. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa matandang lalaki patungong katamtamang edad. Umubo siya ng isa pang mouthful ng dugo at ang kanyang mukha ay naging mula sa matandang lalaki patungo sa batang lalaki. Sa sandaling ito, ang walang katapusang mga avatar ni Devil Master 9 Heavens ay lahat namatay. Ang kanilang mga pagkamatay ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang mabuhay. Si Devil Master 9 Heavens, na naging batang lalaki, ay nawala, pinapayagan ang braso na dumaan. Pagkatapos ay muling lumitaw siya, at ang dugo ay dumadaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Agad siyang umatras, ang mga mata ay puno ng takot. Habang ang babae sa pink ay nagbago ng ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at nagsuka siya ng pink na usok. Mayroong isang itim na laso sa loob nito, at inabot niya ito. Ginamit niya ang laso upang lumipat sa gilid ngunit tinamaan pa rin siya ng isang daliri. Umubos siya ng dugo at mabilis na umatras. Sa kabilang direksyon, ang isa pang braso ay piniga ang vortex at dumaan sa magulong cyclone na naruroon ng sinaunang demonyo. Ang seal ay gumuho. Sa sandaling gumuho ang seal, binuksan ng sinaunang demonyo ang kanyang mga mata. May 8.5 bituin na umiikot sa kanyang kaliwang mata. Siya ay nagising. Sa sandaling dumaan ang napakalaking braso, ang nagising na sinaunang demonyo ay naglabas ng isang matalim na ungol. Pag-ungol niya, naging transparent ang kanyang katawan, na nagpapahintulot sa braso na tumagos patungo sa rank 9 na platform. Ang dalawang napakalaking braso ay lumitaw sa dalawang gilid ng platform. Sa isang kisap mata, tumama ang mga ito sa unang rank 9 na platform. Ang platform ay nanginginig at nagsimulang gumuho. Ang mga braso ay tumagos sa lahat at nagpalakpak ng magkasama bago kay Wang Lin. Ang dalawang braso ay dahan-daang bumukas na parang hawak nila ang walang laman na puwang. Para itong ang walang laman na puwang ay isang piraso ng papel, at ang isang napakalaking bitik ay pinunit ng mga braso. May isang kakaibang mundo sa loob ng bitik. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla. Hindi siya nasaktan ng mga braso, ngunit ang tanawin na lumitaw sa harap niya ay yumanig sa kanyang isipan. Kabanata 1467 Pag-aalburuto sa Ancient Order Tomb. Nagsimula ang isang malakas na pag-aalburuto sa loob ng Ancient Order Tomb. Pagkatapos mabuksan ang rift, ang lahat ng fog ay nagsimulang mag-ikot at gumalaw ng malakas. Ang pagbabago sa loob ay nagdulot din ng pagbabago sa labas. Sa oras na ito, sa labas ng Ancient Order Tomb, muling nagpakita ang rift na nawawala. Ang fog sa labas ay tila kumonekta sa fog sa loob at nagsimula itong mag-ikot. Ang tunog ng pagsabog ng fog ay kumalat sa malalayong lugar. Sa sandaling lumabas muli ang rift, ang fog ay hinayla pabalik papasok sa rift. Tila may malakas na suction ng rift, at ang fog ay hinayla papasok. Sa isang kisap mata, higit sa kalahati ay nahila pabalik, at ang natitira ay patuloy na hinihigop papasok sa rift.
hindi kalayuan mula sa Ancient Order Tomb, sa isang patay na halaman, binuksan ng pangunahing katawan ni Great Desolation ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay maputla at may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Sa kanyang buhay, gusto niyang masira ang mga pangako, ngunit lahat ng nakakaalam ng kanyang ugali ay namatay na, kaya hindi ito kumalat. Bagamat may ilang pagkakaibigan siya sa ikalawang henerasyon ng Vermilion Bird, paano ito may kukumpara sa mga benepisyo? Dahil sa kanyang personalidad, halos wala siyang mga kaibigan pagkatapos ng libu-libong taon ng pagsasanay. Nagbuga siya ng malamig na hininga at nawala ang kanyang katawan. Muling lumitaw siya sa labas ng fog na mabilis na hinigop. Ang kanyang katawan ay nag-float sa loob ng fog parang isang hindi kumikilos na bundok, at tinitigan niya ang fog ng malamig na tingin. Matapos mag-isip ng kaunti, nagkaroon ng pagkamakasarili sa kanyang mga mata. Wala namang limitasyon sa antas ng pagsasanay ng makakapasok. Nag-isip sandali si Great Desolation at saka agad na pumasok sa rift ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling nagsimulang sumipsip ang rift ng fog, may isang ilusoryong planeta na malayo. Ang planeta ay natatakpan ng isang purple na karagatang, at ang mga alon ay umuugong. Sa kailaliman ng dagat, nakaupo ang isang matandang lalaki. Sa oras na ito, binuksan niya ang kanyang mga mata at may malamig na liwanag na kumislap sa mga ito. Si Great Desolation ay naglakas loob na magnakaw ng aking avatar at ang taong iyon ay naglakas loob na sirain ang aking plano. Ngayon, isang pag-aalboruto ang nangyayari sa tomb at ang limitasyon para pumasok ay nawala. Nag-isip ang matandang lalaki ng sandali at pagkatapos ay inilog ang kanyang kamay. Ang mga alon sa harap niya ay nag-alsa at isang dambuhalang pintong na gawa sa dagat ay lumitaw sa kanyang harapan. Tumayo ang matandang lalaki at pumasok sa pinto. Ang kanyang anyo ay lumitaw sa labas ng Ancient Order Tomb. Sa oras na ito, ang espasyo sa harap ng matandang lalaki ay kumurb ang parang hinati sa siyam na mundo. Isang tao ang lumabas mula sa pagkakadistort. Ang taong ito ay isang matandang lalaki na may madilim na mukha. Pagkatapos niyang lumitaw, ang kanyang mga mata ay kumislap na parang kidlat nang sumulyap siya kay Dao Master Miao Yin. Si Old Daoist Miao Yin, na hindi umaalis mula sa purple na dagat sa loob ng libu-libong taon, ay pumasok na sa mga maalikabok na tubig. Kung ikaw, Old Monster Nine Heavens, ay makapunta, kung gayon maaari ring pumasok ang matandang ito, wika ni Dao Master Miao Yin ng mahina. Ang dalawa ay nagtinginan at tumigil sa pag-uusap, at tinitigan ng rift na sumisipsip ng fog. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagsabi si Dao Master Miao Yin, pumasok na si Great Desolation Old Poison. Nag-ukit ng kilig sa mukha ni Devil Master Nine Heavens at nagsabi, baka isang bitag. Hindi dapat, ang isang tao na makakapagtakda ng bitag sa Ancient Order Tomb, magagawa ba nilang gawin ito? Ang dalawa ay nagtinginan at nagpakita ng matinding determinasyon sa kanilang mga mata. Dapat si Great Desolation ay masil. Matutulungan kita na masil si Great Desolation, pero kukunin ko ang 60% ng kanyang mga yaman. Walang problema, ngunit ang batang iyon ay akin. Nagkasunduan ang dalawa at tumakbo papunta sa rift na tahimik na lumulutang pagkatapos nitong makuha ang lahat ng fog. Ngunit sa sandaling malapit na silang pumasok, ang Ancient Star System ay yumanig. Isang malakas na puwersa ang nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, naging isang ilusoryong kamay ito at lumulutang sa itaas ng rift. Ang thumbprint na ito ay napakalaki, sapat upang sakupin ang buong star domain. Tumigil si Dao Master Miao Yin at tinitigan ang thumbprint. Si Devil Master Nine Heavens ay nagkunot ng noo at tumigil din. Nagpakita ng itim na usok sa ilalim ng thumbprint, at isang itim na anyo ang nabuo. Ang taong ito ay nakasuot ng isang itim na balabal, kaya't mahirap matukoy kung sino ito. Ang malaking labanan ay malapit nang magsimula, kaya't hindi pwedeng mangyari sa inyo ang anumang masama. Huwag kayong pumasok sa Ancient Order Tomb. Matapos ang isang maikling sandali ng katahimikan, hindi kumurap ang rift. Parang nag-aantay ito ng mga cultivators na pumasok. Tiningnan ni Dao Master Miao Yin ang taong nakasuot ng itim na balabal at nagtanong, nagdiwata ka bang magkakaroon ng aksidente? Hindi ko pa nadiwata. Sumagot ang taong nakasuot ng itim na balabal ng may boses na parang sinauna. Walang mangyayaring aksidente. Kahit maganap man ito, may paraan ka para iligtas kami. Tumalikod si Dao Master Miao Yin at pumasok sa tomb. Ngumiti si Devil Master Nine Heavens at ikinagit ang kanyang mga kamay. Tila't halos nakarecover na ang iyong mga sugat. Kung may mangyaring aksidente, kami magpapasalamat. Naglakad si Devil Master Nine Heavens patungo sa rift ng walang alinlangan. Patuloy ang rift na lumulutang doon. Ang malabong anyo ng taong nakasuot ng itim ay nanatili sa lugar at nagbuntong hininga pagkatapos ng isang mahabang sandali. Sana'y walang mangyaring masama, 2 sa 5 Masters, Arcane Void Great Desolation, Zhou Jin, at 2 sa mga Ancient Celestial Concubines. Sila ay 30% ng aking Ancient Star System na lakas, lahat sila ay pumasok na sa Ancient Order Tomb, nag-aalala ako.
Sa loob ng Ancient Order Tomb, ang dalawang dambuhalang kamay ay dumaan na parang gustong sirain ang unang rank siyam na platform, ngunit nagbukas ito ng rift patungo sa ibang mundo. Mapatla ang mukha ni Wang Lin, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Sa sandaling lumitaw ang rift, agad siyang pumasok. Ang iba ay tinitigan lang si Wang Lin habang siya'y nawawala. Dahil sa lakas ng mga kamay, hindi sila naglakas loob na magpatuloy. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa rift, unti-unting naglaho ang dalawang dambuhalang kamay. Ngunit, hindi pa nawawala ang panganib. Ang mga mata ng Ancient Demon na na-release ay naging pula. Nilabas niya ang kanyang dila at nagbigay ng isang matalim na sigaw. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa rift, ang ikasyam na mapa ay agad na pumasok sa kanyang isipan. Ngunit sa oras na ito, ang ikasyam na mapa ay walang silbi. Kasabay nito, ang Ancient Voice ay umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Rank siyam na platform, ikaw ay karapat-dapat makuha ang aking pamana, maaari kang pumasok sa Reincarnation Door at pumasok sa aking Heaven Palace, gayunpaman, ang aking Heaven Palace ay nisil ng aking kalaban, kaya't kakailanganin mo ng mataas na pagsasanay at magandang kapalaran para makapasok, sa aking buhay may isa lamang, isang pagsisisi, ang pinto sa kaliwa ay hamarang sa aking landas ng pag-atres, si Li Guang ay nagpaputok sa aking kaliwang mata, na naglalaman ng kalahating bahagi ng aking mga alaala ng aking bayan, inheritor, kung ikaw ay magiging ancient, kung ang mga salita ay nawala. Ang huling dalawang pangungusap ay masyadong malabo. Ang paningin ni Wang Lin ay kumatla sandali, at nang bumalik ito, siya ay nasa isang napakalaking palasyo. Ang palasyong ito ay parang langit, at mahirap makita ang dulo. Ang buong palasyo ay maliwanag at nagbigay ng isang pakiramdam ng kaharian, ngunit may isang malupit na pakiramdam din. Ang malupit na aura ay nagmumula sa apat na hilera ng mga patay na cultivators. Bawat hilera ay may halos 1,000 cultivators. Nakatayo sila roon na may dugo mula sa kanilang mga butas ng katawan. Ang kanilang mga mata ay bukas, puno ng galit. Ang mga damit ng mga taong ito ay labis na kakaiba at iba sa lahat ng nakita ni Wang Lin. Ang kanilang mga damit ay parang dumadaloy na tubig para bang buhay sila. Ang mga damit na ito ay nakita lamang ni Wang Lin noon sa Scatter Thunder Clan, noong nakita niya ang mga imahe ng nakaraan. May mga luntiang apoy na nagsisiga sa ibabaw ng kanilang mga kamay, na gumagawa ng mga tunog sa loob ng palasyo. Nag-float si Wang Lin sa palasyo at tinitigan ang mga cultivators na ito. Ang mga katawan nila at ang kanilang mga kaluluwa ay naging ilaw na nagbigay liwanag sa palasyo. Tinitigan ito ni Wang Lin, ang sinister na pakiramdam ay naging mas matindi. Ang kanyang tingin ay sumunod sa mga cultivators at tumingin sa loob ng hall. Mayroong isang dambuhalang stone platform at isang malaking upuan sa itaas nito. May isang malaking crack sa platform sa ilalim ng upuan. Naglalaman ito ng isang nakakagulat na aura na nanatili hanggang ngayon. Parang may gumamit ng isang espada o pana na kayang sirain ang lahat sa mundo at tinamaan ang taong nakaupo sa upuan. Wala sa upuan kundi isang bola ng liwanag na naglalabas ng mahinang liwanag at tahimik na lumulutang roon. Sa gitna ng apat na hilera ng mga cultivators, may isang dambuhalang furnace na may taas na libu-libong talampakan. May usok na umaakyat mula sa loob at ang usok ay dumadapo pataas. Nag-isip si Wang Lin at dahan-daang lumipad patungo sa hangin. Tinitigan niyang maigi ang platform at nakita niya ang isang bahagi ng palasyo. Sa likod ng platform na ito, may isa pang dambuhalang furnace sa pagitan ng apat na hilera ng mga cultivators. Hindi sila kumikilos, may parehong ekspresyon tulad ng iba. May apoy din sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Mayroong furnace sa bawat 8 direksyon sa paligid ng platform, forming an octagon, at may walang katapusang mga cultivators. Nanginginig ang isipan ni Wang Lin habang tinitingnan ang lahat ng bagay sa kanyang harapan. Matapos ang mahabang sandali, huminga siya ng malalim. Ang nakita niya ngayon ay hindi ang buong hall. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, iniwasiwas niya ang kanyang kamay at isang hangin ang dumaan. Puno ng liwanag ang palasyo, na nagbigay kay Wang Lin ng pagkakataong makita pa ang mas malayo. Nang makita niya ang nasa malayo, kumitid ang kanyang mga mata. Kabanata 1468 Hiram na Lakas. Nakakita siya ng 8 bundok ng mga katawan sa labas ng octagon. Ang dugo sa mga hindi mabilang na katawan ay matagal nang natuyo. Inipon ito upang bumuo ng 8 giganting bundok. Lalo pang tumindi ang madilim na aura habang tinitingnan ni Wang Lin. Ngunit, hindi ito ang wakas. Habang dumadaan ang mata ni Wang Lin, nakita niya pa ang mas marami at nanginginig ang kanyang isipan. Sa likod ng mga bundok ng katawan ay 8 giganting dragon na may habang daan-daang libong talampakan. Nakabukas ang kanilang mga bibig at naglalabas ng matinding aura. Ngunit sa kasalukuyan, sila ay naging bato, ngunit may isang misteryosong lakas na nagpapalutang sa kanila. Ang mga ulo ng mga dragon ay nakaharap sa plataporma na para bang humuhuni sa taong dating nakaupo sa trono. Sa likod ng mga dragon ay walang katapusang mga dambuhalang karwahe ng digmaan. Ang mga karwahe ay mukhang nakakatakot at puno ng mga tinik.
May mga madilim na mantsa ng dugo sa mga ito. Halatang bahagi sila ng isang malaking laban sa nakaraan. May mga hindi mabilang na mga cultivator na nakasakay sa mga lumilipad na espada na lumulutang sa likod ng mga karwahe ng digmaan. Bagamat ang kanilang mga katawan ay naging bato, nanatili silang nakalutang sa hangin at puno ng kalooban ng pagpatay. Sa likod nila ay hindi bababa sa milyon-milyong cultivator. Nananatili ang kanilang mga galaw mula noong sila ay buhay pa, at parabang nais nilang sumugod paabant na parabang sila ay nababaliw. Ang bilang ng mga cultivator ay tila walang hanggan. May daan-daang mga katawang matataas na nakatalikod sa plataporma. Ipinapalipad nila ang kanilang mga braso na parang may pinapagalaw silang bagay. Sa malayo, may 8 anino na kasing laki ng palasyo na tila lumilitaw. Nasa gitna sila ng karamihan ng mga cultivator at nagsimula ng isang walang awang pagpatay. Habang patuloy na tumitingin si Wang Lin, lalo siyang namangha. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin niya sa trono, at nakita niya ang isang natatanging cultivator sa harap ng trono. Ang cultivator na ito ay may hawak na payong at lumulutang sa hangin. Bagamat naging bato na siya, ang kanyang kaliwang kamay ay nakataas at nakaturo sa trono. Habang gumagalaw ang mata ni Wang Lin, nakita niya ang huling tao sa palasyo na nakatayo sa likod ng taong may payong. Ito ay isang cultivator na may nakapikit na mga mata. Lumulutang siya sa hangin habang ang kaliwang kamay ay nakakurba na parang may hinihila. Ang kanyang kanang braso ay nakayuko na parang may hinihila rin siya. Kung ilalagay mo ang isang pana sa kanyang kamay, para na siyang humihila ng pana. Tanging ang malumanay na tunog ng mga kandila ang maririnig sa palasyo. Pagkatapos ng matagal na panahon, hinugot ni Wang Lin ang kanyang tingin at tinitigan ng malaking plataporma. Pagkatapos mag-isip sandali, bumaba siya sa batong plataporma. Habang nakatayo doon, nakita ni Wang Lin ang hindi mabilang na mga cultivator na may mabagsik na ekspresyon, ang kanilang mga mata ay puno ng kalooban ng pagpatay. Sa mga sandaling iyon, para bang ang lahat ng kaloobang ito ay nakatutok kay Wang Lin. Ang kalooban ng pagpatay mula sa 8 direksyon ay parang naging solid at dumaan patungo sa kanya. Nag-atras si Wang Lin ng ilang hakbang mula sa trono, at ang kanyang mukha ay lalong pumuti. Ang malalim na bitik sa ilalim ng plataporma sa ilalim ng trono ay naglalabas ng nakakatakot na kalooban ng pagpatay. Para bang isang pana ang dumaan sa mga hindi mabilang na cultivator, mga karwahe, mga miyembro ng mga sinaunang angkan, at lahat ng bagay patungo sa taong nasa trono. Habang nag-iisip, may puwersa na humihila sa kanya. Ang boses na lumabas ng 5 beses sa kanyang isipan ay nagdulot kay Wang Lin na dahan-daang maupo sa trono. Pagkaupo niya, ang kanyang katawan ay kumaybot at pagkatapos ay mabilis na pinalaki. Sa isang kisap mata, naging libu-libong talampakan siya, ipinakita ang kanyang sinaunang katawan ng Diyos. 6 na sinaunang bituin ng Diyos ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagsimulang umiikot. Ngunit, sa sandaling iyon, isang demonyong enerhiya ang nagmula sa trono at pumasok sa katawan ni Wang Lin mula sa kanyang kaliwang braso. Sa huli, ang lahat ng enerhiyang ito ay nagtipon sa kanyang kaliwang mata, na bumuo ng 6 na maltong bituin. Isang sandali pagkatapos, isang nakakatakot na demonyong enerhiya ang sumabog mula sa trono. Pumasok ito sa katawan ni Wang Lin mula sa kanyang kanang braso at nagtipon sa kanyang kanang mata, bumubuo ng 6 na maltong bituin. Bagamat ang mga bituin sa kanyang mga mata ay mga multo, kapag lumitaw ang mga ito, umiikot sila sa parehong landas ng mga 6 na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling ito, nanginginig ang isipan ni Wang Lin at tila ang oras ay bumalik. Dahan-dahan niyang nakalimutan ng lahat, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang aura ng kadakilaan. Ang aurang ito ay malupit, ang aurang ito ay kabilang sa isang tao na matitingnan ng isang kalamidad na magdudulot ng pagbagsak ng mundo ng malamig. Tiningnan niya ang harapan at dahan-daang naging mas kalmado, ngunit ang pakiramdam ng kadakilaan ay naging mas matindi. Sa sandaling iyon, ang aurang inilabas ni Wang Lin ay magpapalunod kahit sa mga third step na cultivator. Ang unang nakaramdam ng aurang ito ay ang kagalang-galang na lingdong sa loob ng Emperor Furnace ni Wang Lin. Buong puso siyang nakatutok sa pagpapahina kay Zhou Jin at nagtutulungan sila ng Emperor Furnace upang pinuhin siya. Ngunit, sa sandaling ang malupit na aura ay naipon, ang mukha ni kagalang-galang na lingdong ay pumuti at ang ekspresyon niya ay nagbago ng malaki. Puno siya ng takot at tumigil sa anumang ginagawa niya. Pinilit siyang itaboy mula sa Emperor Furnace, mula sa bituin, at mula sa katawan ni Wang Lin. Parang siya ay may bibigti at mamamatay ng aurang ito kung hindi siya umalis. Ang mga bituin ni Wang Lin ay mabilis na umiikot habang itinataboy si kagalang-galang na lingdong. Nang makita niya si Wang Lin, agad siyang lumuhad sa plataporma. Matapos siyang lumuhad, bumaba ng konti ang presyon, ngunit matindi pa rin ito. Para bang may mga hindi mabilang na bundok na nakabigat sa kanyang ulo. Para siyang hindi na isang third step na cultivator kundi isang mortal. Ang kanyang katawan ay nanginginig at hindi na niya magawang itaas ang kanyang ulo. May isa pang third step na cultivator na si Zhou Jin sa loob ng Emperor Furnace.
Siya ay sobrang mayabang at hindi susuko, kahit na siya ay Pilipino. Kung hindi dahil sa pagpapahina ni kagalang-galang na Lingdong at ang pagiging bihag niya ng 8 patak ng lason, hindi siya basta-basta susuko. Ngunit, sa sandaling iyon, ang presyon mula sa katawan ni Wang Lin ay nagdulot kay Zhou Jin na mapatla ang mukha, at nagkaroon ng takot sa kanyang isipan. Ang presyon ay nagdulot ng pagluwag ng 8 patak ng lason sa paligid niya at nagpakalma sa 20 sinaunang dahon. Sa sandaling ito, kumilos ang katawan ni Zhou Jin at dumaan siya palabas mula sa Emperor Furnace na kinasisikipan. Dumaan siya palabas mula sa bituin sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Paglabas niya, ang nakakatakot na presyon mula sa katawan ni Wang Lin ay damapo sa kanya. Nagbago muli ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay kusa siyang umatras ng ilang hakbang. Ang nakakatakot na takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang aurang ito ay nagdulot sa kanya ng takot, nagdulot ng panginginig, at naramdaman niya na ang kabilang partido ay kayang magpasabog at pawiin siya ng isang isip lamang. Kahit siya ay isang Nirvana Void na third step na cultivator, siya ay tulad ng isang langgam sa harap ng presyon na ito. Walang sinuman sa 5 master ng Ancient Star System ang kayang magdulot kay Zhou Jin ng ganitong pakiramdam. Para bang lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay kailangan makaramdam ng takot at lumuhod sa harap ng sinumang may ganitong malupit na aura. Kung hindi ka luluhod, mamamatay ka. Ang aura ay patuloy na naiipon sa loob ng katawan ni Wang Lin, ngunit hindi pa ito sumabog. Bagamat ang naipon na lakas ay umabot na sa isang hindi masukat na antas. Tiyak na malupit. Siya ay parang emperador ng mundo. Pati ang langit ay kailangang magpatira pa sa harap niya. Pati ang lupa ay kailangang magsamba sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Zhou Jin at may dugo na lumabas mula sa kanyang bibig bago siya umatras ng ilang hakbang. Habang ang presyon ay hamupa, may mga tunog ng pagputok mula sa kanyang mga binti. Para bang may puwersa na dumadaan sa kanyang mga balikat, pinipilit siyang magpasakop. Ngunit, hindi siya si Lingdong at hindi pa Pilipino. Bilang isang malakas na third step na cultivator at ang ninuno ng Heavenly Wolf Clan, hindi siya luluhod sa langit o magsusumpa sa anumang Diyos. Mas malaki ang presyon, mas matindi ang kanyang paglaban. Pumutok siya sa isang sigaw, at hindi siya lumuhod. Alam niyang malinaw na hindi nakuha ni Wang Lin ang ganitong kalakas na aura sa maikling panahon. Alam niyang ang aurang ito ay hindi kay Wang Lin, siya ay humihiram lamang ng lakas. Ang lakas na ito ay hiniram mula sa kakaibang trono. Ang momentum, ang presyon ay maaaring mawala anumang oras. Ngunit, kung siya ay magpapasakop bago ito mawala, mag-iiwan ito ng butas sa kanyang Dao Heart at hindi na siya makalalabas mula sa anino ng pagyuko sa isang tao bilang isang third step na cultivator. Hindi lang titigil ang kanyang pagpapalakas, kundi malamang ay magiging alipin siya tulad ni Lingdong. Habang nagsusumikap, ang sigaw ni Zhou Jin ay umalingaw sa loob ng tahimik na palasyo. Ang kanyang noo ay nababalutan ng pawis at may tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit pinipigilan niya ang kanyang mga ngipin. Damyugo ang kanyang bibig at tumulo ito sa kanyang damit, pinapula ang mga ito. Ngunit, eksakto habang buong lakas siyang lumalaban sa presyon, tila natapos na ang pagkolekta ng aura sa loob ni Wang Lin. Ang 18 bituin na mabilis na umiikot ay biglang tumigil. Sa sandaling tumigil sila sa pag-ikot, ang presyon at aura na naipon sa loob ni Wang Lin ay sumabog. Ito ay 10 beses, 100 beses na mas malakas kaysa sa dati habang hamampas sa buong palasyo. Damyugo si Zhou Jin at tila punit ang kanyang isipan. Nagbasag ang kanyang Dao Heart at bumagsak ang lahat ng kanyang paglaban. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay parang isang di matalo na emperador na may aurang kayang magpayanig ng buong mundo. Ang matipunong lalaki mula sa Heavenly Wolf Clan ay lumuhod sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at, tulad ni Lingdong, hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, siya ay nagpasakop. Walang pakialam si Wang Lin sa lahat ng ito. Ang kanyang mata ay tila tumagos sa mga katawan ni Lingdong at Zhou Jin, at tumingin siya sa harapan. Sa kanyang mga mata, ang mga cultivator sa paligid ng batong plataporma ay para bang bumalik sa panahon ng mga nakaraang taon. Pagpatay sa mundo. Ang hindi gumagalaw ay hindi ang mga patay na cultivator sa paligid ng plataporma, kundi ang isipan ni Wang Lin. Ang mga eksenang inilibing sa oras ay lumitaw sa kanyang mga mata. May isang payong na nakatayo sa eksena. May isang kaluluwang kalakhan sa ilalim ng payong. Tahimik niyang tinitingnan ng hindi mabilang na cultivator na sumusuong sa harapan. Tinitingnan din niya ang nilalang sa trono at itinuturo ang kanyang kaliwang kamay. Kabanata 1469 Pagmana, 1. Ang daliri na ito ay nagdulot ng panginginig sa mundo. Sa mga mata ni Wang Lin, ang mundo sa paligid ng plataporma ay nanginginig. Ang 10,000 mga cultivator ay nagmamadaling umatake patungo sa batong plataporma. Higit sa 10 beses pa ang dami ng mga cultivator sa likod ng mga 10,000 ito. Lahat sila ay umaatungal at nagmamadaling sumugod patungo sa plataporma na parang hindi natatakot sa kamatayan.
Mas malayo pa, ang mga malalaking karwahe ng digmaan ay umuungol ng malakas at dahan-daang lumalapit. Nagsimula silang kumikislap, at mga sinag ng mapaminsalang liwanag ang lumabas mula dito. Sa sandaling iyon, isang napakalaking bitik ang parang napunit sa itaas ng palasyo. Halos 100 miyembro ng tatlong sinaunang pamilya na kasing laki ng 10,000 talampakan ang lumabas. Para bang ang mundo ay malapit ng mag-collapse, at ang kanilang mga sigaw ay tinabyunan ang mga sigaw ng mga cultivator. Habang ang mga rumbling na tunog ay umuugong, halos 100 miyembro ng tatlong sinaunang pamilya ang lumitaw. Ang mga spell, lakas ng katawan, mga yaman, at iba't ibang atake ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Nagsimula silang makipaglaban sa daan-daang libong cultivator gamit lamang ang 100 miyembro. Lahat ng ito ay mukhang tunay, na para bang si Wang Lin ay dumaan sa oras at lumitaw sa gitna ng labanan. Tahimik siyang nakaupo doon at pinapanood ang lahat ng nangyayari ng may malamig na tingin, tulad ng taong nakaupo dito noong nakaraan. Ang isang pakiramdam ng tiwala at isang mapanupol na aura ay patuloy na nagtitipon at sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay tila naging ibang tao. Ang mundo ay umugang at 8 higanting pumutok mula sa kalangitan na lumabas mula sa bitik. Ang kanilang paglitaw ay nagdulot ng kaguluhan sa sitwasyon. Ang 8 higanting ito ay may malalakas na katawan. Madalas, ang isang alon ng kanilang mga braso ay naglalabas ng isang malakas na puwersa na nagdudulot sa mga cultivator na umatras at umubo ng dugo, at ang ilan ay namatay. Ngunit, sa sandaling lumitaw ang 8 higanti, ang cultivator na may hawak na payong ay nagbulong ng ilang salita. Ang mundo ay nagsimulang magbaluktot at naging ibabaw ng isang salamin. Ang mga sigaw ay nanggaling sa salamin at pagkatapos ay 8 mga dragon na kasing haba ng 10,000 talampakan ang rumaga sa palabas. Lahat sila ay nakaharap sa plataporma na may matinding ekspresyon at naglabas ng nakakagulat na mga sigaw. Tila gusto nilang sirain ang lahat ng hadlang at lamunin ang batong plataporma. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumitaw. Maaaring ito ay dahil ang eksenang nakikita ni Wang Lin ay masyadong tunay, o dahil ang lakas na hiniram niya ay nagsisimulang mag-fuse sa kanyang katawan. Si Wang Lin ay tila naging ang tao na nakaupo dito noong labanan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang braso at kinumpas ang kamao. Pagkatapos ay ibinangga niya ito sa kawalan sa harap. Ang Diyos ay manginig, porma ng hukbo. Nang lumipad ang kamao, ang hindi matukoy na larawan sa loob ng mundo ay nanginginig. Sa eksena, ang libu-libong cultivator sa harap ng trono ay nanginginig. Ang tunog ng pagsabog ay umuugong at ang mga libu-libong cultivator ay umubo ng dugo. Isang kakaibang baluktot na anyo ang nabuo sa paligid nila, at ang kanilang mga katawan ay nahihila ng baluktot. Ang mga ito ay hindi inaasahan na magkakasunod na naglinya sa 4 na kolum. Hindi lang ito ang lugar na ganito. Sa 8 direksyon sa paligid ng plataporma, ang 10,000 cultivator sa harap ay umubo ng dugo at naglinya sa kakaibang pormasyong ito. Ang aura ng kamatayan ay pumuno sa lugar. Lahat ng mga cultivator na nakalinya ay nawalan ng kanilang kasanayan, pinagmulan ng kaluluwa, at lahat ng mga bakas ng buhay ay nagkaputol. Ang kamao ni Wang Lin ay tumigil sa hangin at dahan-daang nagbukas ng palad habang binawi ang kanyang braso. Pagkatapos ay walang pakialam na iniwas-iwas ang kanyang kamay. Demonyong salamangka, bundok ng hangin at apoy. Nang iwas-iwas niya ang kamay, isang malakas na apoy ang nagsimulang magliyab sa itaas ng mga ulo ng mga cultivator na nakalinya. Ang apoy na ito ay berde, at malalaking usok ang nagsimulang magtipon. Sa isang kagat ng kamay, ang usok ay dumaan sa daan-daang libong cultivator na sumugod. Ang usok ay dumaan sa kanila at nagbuo ng 8 bundok ng usok. Sa sandaling lumitaw ang mga bundok ng usok, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula dito. Ang puwersang ito ay hindi matitinag, at hinayla ang lahat ng nakapaligid na daan-daang libong cultivator. Kahit gaano pa sila lumaban, hindi nila kayang makawala mula sa puwersang pagsipsip. Sa isang saglit, ang mga malungkot na sigaw ay umabot at ang daan-daang libong cultivator ay nilamon ng 8 bundok ng usok. Matapos mawala ang usok, ang 8 bundok ng usok ay naging 8 bundok ng mga patay. Pagkatapos ng isang kamao at isang pagwasiwas, ang kanang kamay ni Wang Lin ay tumigil sa hangin. Pagkatapos ay inunat ang kanyang hintuturo at tinuro ang harap. Demonyong daw, buhay at kamatayan babaligtad. Mga kakaibang salita ang lumabas mula sa bibig ni Wang Lin. Nang siya ay tumuro, ang malalaking karwahe sa likod ng daan-daang libong cultivator ay nanginginig at isang alon ang nagsimulang kumalat sa mga karwahe. Habang kumakalat ang mga alon, ang lahat ng puwersa ng buhay sa loob ng mga karwahe ay nagiging kamatayan. Agad nilang itinigil ang paggalaw at nanatili lamang. Habang kumakalat ang mga alon, ang 8 malalaking dragon na umaatake sa plataporma ay nanginginig. Hindi nila kayang pigilan ang demonyong daw na ito, at ang lahat ng puwersa ng buhay sa kanilang mga katawan ay naging aura ng kamatayan. Ang pagbabaliktad ng buhay at kamatayan, ang pagbabagong mula sa buhay patungo sa kamatayan, ay natapos sa isang saglit.
Ang 8 malalaking dragon ay nanatili sa poster na parang buhay pa sila. Nakatambad sila nang hindi gumagalaw sa hangin. Hindi lang sila, kundi pati na rin ang lahat ng cultivator na nahawakan ng mga alon ay nakaranas ng parehong kapalaran. Ang kanilang puwersa ng buhay ay naging aura ng kamatayan at agad silang namatay. Diyos, demonyo, diablo, sinaunang daw na walang mga langit. Ang bulong ni Wang Lin habang ang kanyang kamay ay naging palad at dahan daw ang itinulak ito. Ang mga sinaunang bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang mabilis na mag-ikot at pagkatapos ay biglang naging 9 na bituin mula sa 6 na bituin. Ang 12 bituin sa kanyang mga mata ay biglang tumaas sa 18 bituin. 9 na bituin na sinaunang Diyos. 9 na bituin na sinaunang demonyo. 9 na bituin na sinaunang diablo. Ang lakas ng 3 pamilya ay tila nag-fuse upang bumuo ng lakas ng sinaunang kaayusan. Ang lakas na ito ay damaloy sa kanang kamay ni Wang Lin habang itinulak niya ito. Isang malaking anino ang biglang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang aninong ito ay may ulo lamang, ngunit ang ulo ay kasing laki ng mundo. Nagbigay ito ng isang sinaunang aura na kasing tanda ng kalangitan mismo. Ngunit ito ay bahagyang malabo, kaya't hindi matukoy kung ano ito. Pagkatapos lumitaw ang ulo, binuksan nito ang bibig at huminga ng malakas na hangin. Ang hangin ay dumaan sa harap at tinangay ang lahat ng mga patay na cultivator. Lahat sila ay tumigas at nagpakita ng mga senyales ng pagiging bato. Sa sandaling iyon, ang cultivator na nakapayong na nasa kabila ng plataporma ay bamulong ng isang buntong hininga. Ang kanyang kanang kamay ay binuksan ng payong at mula dito lumabas ang liwanag na 7 kulay. Sa sandaling iyon, ang payong ay naging parang araw, na kumikislap ng 7 kulay. Ang lakas ng sinaunang kaayusan at ang 7 kulay ng liwanag ay nagsalubong, na nagdulot ng panginginig sa mundo. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na sigaw ang umalangaw. Sa likod ng taong may hawak ng payong, ang cultivator na may nakapikit na mata ay biglang may malupit na pana na may 9 na tatak sa kanyang kamay. Ang pana ay gawa sa buto, na may ukit na buwan at mga bituin. Ang string ng pana ay gawa sa hindi kilalang material na may sinaunang aura. Sa sandaling iyon, hinayla ito ng cultivator na nakaitim, na parang isang buo ng buwan. Isang mahaba at madilim na palaso na may 9 na mga balahibo ang biglang lumitaw sa pana. Ang palasong ito ay puno ng mga marka ng pinsala, parang nakaranas ng maraming laban at pumatay ng maraming cultivator. May nakakamanghang dami ng kasakiman ng pagpatay na nakatipon sa palasong iyon. Hinayla niya ang pana habang nakapikit at pinakawalan ito. Sa isang saglit, ang palaso ay lumipad palabas ng hindi matutukoy na momentum. Ang mundo ay nanginginig at isang malaking bitik ang lumitaw sa lupa kasunod ng palaso. Ang palaso ay pumutok sa lahat ng humaharang sa daan nito. Isang malakas na ugong ng kulog ang umalingaw habang ang palaso ay sumulong. Pinalitan nito ang lahat ng ibang tunog habang ang palaso ay tumusok sa kawalan. Tumagos ito sa payong, sa mapaminsalang aura mula sa anino, at tumagos sa lahat ng bagay sa mundong ito. Para bang hindi kahit ang kalangitan, hindi kahit ang oras, wala sa mundo ang makakapigil dito. Ang mga malalakas na ugong ay nagdulot ng isang makapangyarihang shockwave. Ang palaso ay tumusok sa aura ng sinaunang kaayusan at tumama sa kaliwang mata ng napakalaking ulo. Pumasok ito sa ulo sa pamamagitan ng butas ng kaliwang mata at dumaan hanggang sa kabila. Malinaw na makikita ang isang dugong kaliwang mata sa dulo ng palaso habang tumagos ito sa palasyo, sa kawalan, at nawala ng walang bakas. Isang matinding sakit ang sumak sa isipan ni Wang Lin na parang alon. Ang sakit na ito ay tila nais na hilahin ang kanyang mga alaala mula sa kanyang sarili. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kaliwang mata at ang 9 na sinaunang Demon Star na kanyang hiniram ay biglang gumuho. Dao Shot Li Guang ay tinamaan ng aking kaliwang mata. Ang kaliwang mata ko ay naglalaman ng kalahati ng aking mga alaala at ang aking mga iniisip tungkol sa aking bayan. Ang boses na narinig niya dati ay muling lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, sa ilalim ng matinding sakit na ito, parang nakalimutan niya ang kanyang sarili at tuluyang naging sinaunang kaayusan na si Emo. Ibalik mo sa akin ang aking kaliwang mata. Siya ay sumigaw. Habang ang kanyang sigaw ay umalingaw, ang aura mula sa ulo ay mabilis na sumulong. Ang payong ay bumagsak at ang aura ay sumabog patungo sa lalaking may hawak ng payong na 7 kulay. Ang lalaki ay nagpakita ng mapait na ngiti habang ang kanyang katawan ay unti-unting nawalan ng lahat ng sigla at naging bato. Pati ang payong ay naging bato. Habang ang aura ay dumaan sa gitnang lalaking at tumama sa mamamana sa likuran niya. Ang mamamana ay nag-isip ng tahimik at ipinikit ang mga mata. Agad niyang naging bato ang katawan at pinanatili ang kanyang poster mula nang siya ay buhay. Natapos ko na ang ating kasunduan nang ipikit niya ang mga mata. Sinabi niya ang unang pangungusap na ito at pati na rin ang huling pangungusap. Kabanata 1470 Pagmamana, 2. Habang nakaupo si Wang Lin sa trono sa ibabaw ng bato, nananatiling nakaluhod sina Zhou Jin at Ling Dong sa harap niya.
Alam nila na ang presyon sa loob ni Wang Lin ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang presyon na ito ay nagdulot sa kanila ng takot at pagkabigla, kaya hindi sila maglakas loob na magtaas ng ulo. Hindi rin nila nakita ang pulang dugo na dumadaloy mula sa kaliwang mata ni Wang Lin. Nagsimula ang pagmamana nang umupo si Wang Lin sa upuan. Dahan-daang lumipas ang oras habang si Wang Lin ay nakaupo sa trono nang hindi kumikilos. Ang mga imahe sa kanyang isipan ay patuloy na naglalaro at mga eksena ay mabilis na dumaan. Matapos ang hindi alam na tagal ng panahon, ang mga cultivator sa paligid ay naging tahimik. Tanging ang apoy sa kanilang mga ulo ang patuloy na umuusok, na bumabalot sa lugar ng isang ilusyon. Sa araw na iyon, isang tao na nakasuot ng 7 kulay ng robe ng dawist ang lumitaw mula sa wala sa tahimik na palasyo. Tumayo siya sa harap ng gitnang lalaking nagbukas ng payong at tahimik na nagmuni-muni ng matagal. Nag-alaga ako ng 3 bata sa buhay ko, ikaw ang pinaka. Pumutok ang isang buntong hininga mula sa cultivator na may 7 kulay at lumakad siya sa tabi ng gitnang lalaking. Tumayo siya sa harap ni Li Guang na mukhang hawak pa rin ang busog. Tutuparin ko ang pangako ko sa iyo, pagkatapos lumago ang Heavenly Dao, ibabalik ko ang busog na ito sa iyong sekta. Inalis ng cultivator ang nakakagulat na busog mula kay Li Guang. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis na lumapit ng walang pag-iisip. Napakabilis niya at umabot siya sa limitasyon ng kanyang bilis. Sinaunang daw, walang mga Diyos. Habang pinapanood ito ni Wang Lin, biglang umalingaw ang mga salitang ito sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang naganap sa loob ni Wang Lin. Ang simpleng pangungusap na ito, ang 4 na simpleng salitang ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng cultivator na may 7 kulay. Hindi ka patay. Pinalibutan siya ng 7 kulay ng liwanag at umubos siya ng dugo habang umatras. Sa isang hakbang, siya ay nawala ng walang bakas. Nawala ang imahe sa isipan ni Wang Lin. Nyanig ang kanyang katawan at nawala ang kalituhan sa kanyang mga mata habang siya ay dahan-daang nagising. Sa sandaling magising siya, ang hiniram na kapangyarihan sa loob niya ay sumabog at tila nais na magbalik sa trono. Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersang pagtanggi ang nagmula sa trono na tila nais siyang itapon. Para bang ang trono ay may sariling kalooban na nag-uutos na walang sinuman maliban sa taong iyon mula sa nakaraan ang maaaring umupo dito. Naupo si Wang Lin bago magising ang kalooban. Gayunpaman, nang pumasok ang mga aura ng sinaunang demon at sinaunang Diyos sa katawan ni Wang Lin upang likhain ang mga eksenang iyon, at nang magkulaps ang mga eksena, nagising ang kalooban. Pagkatapos magising ang kaloobang ito, biglang lumitaw ang puwersang pagtanggi. Hindi lang nito nais itapon si Wang Lin, nais din itong ibalik ang aura na nahiram ni Wang Lin. Hindi papayagan ng kalooban nito kay Wang Lin na pagmamay-ari ang aura. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malungkot. Wala siyang oras upang mag-isip, ngunit kusang loob niyang nais panatilihin ang aura sa loob ng kanyang katawan. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan niya at ng trono. Sumigaw si Wang Lin at namaga ang mga ugat sa kanyang mukha habang humaharap sa puwersang pagtanggi na ito. Hindi niya papayagan ang sarili na itapon. May pakiramdam siya na sa sandaling umalis siya sa trono, ang aura sa loob niya ay magbabalik sa pagkasira. Kung nais niyang panatilihin ito, kailangan niyang manatili sa trono. Dahan-daang lumipas ang oras, 1 hininga, 2 hininga, 3 hininga. Sa loob ng 3 hininga lamang, naramdaman ni Wang Lin na umabot na sa limitasyon ng kanyang katawan. Ang kanyang orihinal na enerhiya ay nag-activate ng parang baliw upang itaboy ang puwersang pagtanggi habang sabayang nilulunok ang aura. Dahil nagising siya, ang bilang ng mga sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay naging 6 muli. Gayunpaman, habang nilulunok niya ang aura, ang ika-7 bituin ay bahagyang lumitaw. Ang kapangyarihan ng sinaunang demonyo ay nagtipon sa kanyang kaliwang mata at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbubuo ng mga demon stars. Ika-4 na hininga. Matapos ang 4 na hininga ng pagtutol, ang isipan ni Wang Lin ay umalingaw at ang 9 na mapa sa kanyang isipan ay gumuho. Sa ilalim ng mga gumuho na mapa, nakita niya ang isang walang hanggan na lugar na nabuo ng 6 na sub-mapa. May isa pang mundo sa ilalim ng 6 na mapa. Ang sinaunang libingan na ito ay hindi lamang naglalaman ng isang palapag, kundi 3 palapag. Lahat ng pumasok sa libingan ay nasa unang palapag lamang. Ang pasukan sa ikalawang palapag ay ang oval shape na liwanag sa ibabaw ng trono sa likod ni Wang Lin. Kung ituturing mo ang unang palapag ng sinaunang libingan bilang isang formation, ang lokasyon ng trono ay ang puso at sentro ng formation. Sa sandaling ito, nakita ni Wang Lin na may mga hindi mabilang na malungkot na kaluluwa sa ikalawang palapag. Ang nakakatakot na bagay ay nakita niya ang mga kaluluwa na naglalabas ng malakas na presyon na kayang makipagsabayan sa Dao Master Blue Dream. Mayroon ding isang malabong lugar sa kailaliman ng ikalawang palapag. Isang hindi maipaliwanag at nakagugulat na aura na tila natutulog sa kalaliman ng ikalawang palapag. Kapag pumasok ka sa ikalawang palapag, madyay gising ang makapangyarihang nilalang na ito. Kahit ang isang Dao Master Blue Dream ay mahihirapan upang mabuhay.
Ito pa lang ang ikalawang palapag, mayroon pang ikatlong palapag. Si Wang Lin ay nakaupo sa trono na parang nakaupo sa sentro ng formation. Ang kanyang divine sense ay sumanib sa formation habang dumadaan sa ikalawang palapag at pumasok sa ikatlong palapag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang sigaw na tila pinipigilan ng maraming taon ang umalangaw-ngaw. Ang divine sense ni Wang Lin ay agad na gumuho sa harap ng sigaw na ito. Bagamat gumuho ang kanyang divine sense, nakita pa rin niya na sa sentro ng tatlong mapa, may isang napakalaking puso sa ikatlong palapag. Ang pusong iyon ay pumipintig at naglalabas ng aura ng pagmamana. Nararamdaman ni Wang Lin na basta't matutukoy niya ang pusong iyon, makakamtan niya ang buong pagmamana ng sinaunang kaayusan. Ang aura na damaloy sa kanyang katawan ay galing sa puso. Sa pamamagitan ng isang misteryosong pamamaraan, ang aura mula sa puso ay dumaan sa upuan at pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang aura ay mabilis na umalis sa kanyang katawan. Kung ito ay mawawala, kailangan ni Wang Lin na dumaan sa ikalawa at ikatlong palapag upang makuha ang pagmamana. Kalilimutan siya, walang sinuman sa sinaunang libingan ang makakagawa nito. Iba't ibang mga iniisip ang dumaan sa isipan ni Wang Lin. Ang kabaliwan ay sumot sa kanyang isipan at nagdesisyon siya. Hindi niya papayagan na mawala ang aura. Ika-5 hininga. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula at ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik. Ang ika-7 bituin ay nilulunok ang hiniram na aura ng parang baliw. Pumasok ito sa aking katawan, kaya't ngayon ito ay akin. Paano ko hahayaang dumaan ito nang walang kalaban-laban? Nang magising si Wang Lin, ang presyon kay Zhou Jin at Ling Dong ay tila mabilis na nawala, kaya't nagkaroon sila ng lakas ng loob na tumayo. Si Zhou Jin ay malapit ng magtaas ng ulo. Sa sandaling iyon, hindi nagatubiling itaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at hinirang ang aura na hindi pa nawawala upang bumuo ng isang kidlat na tumama sa pagitan ng mga kilay ni Zhou Jin. Si Zhou Jin ay umubo ng dugo at natulak pabalik. Pagkatapos, isang runang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang runang isang sinaunang alipin. Kayong dalawa, gamitin ninyo ang lahat ng inyong Joss Flames upang siliwan ang trono at tulungan akong tapusin ang pagmamana. Mabilis. Mabilis na sinabi ni Wang Lin, at pagkatapos ay pinigilan ng kanyang katawan upang hindi makalabas ang aura. Isinama rin niya ang kanyang sarili sa upuan. Ika-6 na hininga. Si Ling Dong ay hindi nagatubiling dumating sa kaliwang bahagi ni Wang Lin. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at ang kanyang kanang kamay ay pinindot ang trono. Sinimulan niyang tawagin ang Joss Flame sa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang kaliwang kamay ay itinaas upang ipatong kay Wang Lin upang matulungan si Wang Lin na itaguyod ang puwersang pagtanggi. Ang mga damit ni Ginoong Ling Dong ay nagsimulang kumilos ng walang hangin at isang makapangyarihang puwersa ang dumaan mula sa katawan ni Wang Lin. Ang kanyang ekspresyon ay agad nagbago at kanyang pinigilan ang ngipin habang tinatanggap ito. Ang Zhou Jin ng Heavenly Wolf Clan ay tinamaan ng daliri ni Wang Lin. Ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pakikibaka. Ngunit, habang siya ay kumikilos, mas mabilis na kumikislap ang runang sinaunang alipin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ika-7 hininga. Ang mukha ni Zhou Jin ay mapatla habang tahimik siyang dumating sa kanan ni Wang Lin. Sinundan niya ang utos at tinawag ang lahat ng Joss Flames na mayroon siya sa upuan. Tulad ni Ling Dong, ang kanyang kanang kamay ay ipinindot kay Wang Lin upang matulungan siyang hatiin ang bigat ng malakas na puwersang pagtanggi. Ang kanyang isipan at katawan ay nanginginig. Nakaramdam siya ng isang makapangyarihang puwersa na tumama sa kanya, pagkatapos ay umungol siya at ang kanyang kanang paa ay umatras. Para bang nakatanim siya at pinaglabanan ng puwersang ito. Si Wang Lin ay isinara ang kanyang mga mata at patuloy na pinipigilan ang kanyang katawan upang hindi lumabas ang aura mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang kaliwang mata ay nakaramdam ng sakit. Dahil gumuho ang siyam na sinaunang Demon Stars, wala nang sinaunang Demon Aura. Kasalukuyan niyang itinatago ang sinaunang Devil Aura sa kanyang kanang mata at ang sinaunang God Aura sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ika-8 hininga. Ang puwersang pagtanggi mula sa trono ay umabot sa antas ng pagyugyug ng kalangitan. May mga tunog ng pagsabog mula sa katawan ni Wang Lin at dugo ang damaloy mula sa kanto ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay labis na mabagsik. Hindi ko ito papayagan. Sumigaw si Wang Lin habang ang kanyang ancient god power ay pumuno sa kanyang katawan at sumabog laban sa puwersang pagtanggi mula sa trono. Dugo ang damaloy mula sa bibig ni Ling Dong. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mukha ay naging kamukha ng kamatayan. Si Zhou Jin din ay kumagat sa kanyang mga ngipin habang ang dugo ay damaloy mula sa kanyang bibig. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo at tinulungan si Ling Dong na i-share ang malakas na puwersang nagmumula sa trono. Ika-9 na hininga. Patuloy na nanginginig ang katawan ni Wang Lin at ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Bagamat mayroon siyang 2 cultivators ng ikatlong hakbang na tumutulong sa kanya, ang pagtanggi mula sa trono ay lalong pinalakas, para bang sisirain siya sa mga piraso. Ang sinaunang demon at sinaunang god aura sa loob niya ay umaalulong tulad ng alon,
para bang nais nilang tumakas mula sa kanyang katawan at bumalik sa trono. Kapag bumalik sila, kailangan ni Wang Lin na makuha ang pagmamana sa pamamagitan ng normal na pamamaraan. Kakailanganin niyang dumaan sa ikalawa at ikatlong palapag upang pumasok sa puso ng libingan. Kailangan niyang pagdaanan ng hindi mabilang na mga panganib upang makuha ito. Ikasampung hininga. Umubo ng dugo si Wang Lin. Habang tumatagal siya, mas marami siyang naabsorb at mas marami itong naitutulong sa kanya. Ang ikapitong bituin na bagong lumitaw ay mabilis na umiikot. Lalong naging malinaw ito at malapit nang maging ganap. Ngunit, sa sandaling iyon, isang malaking pagbabago ang nangyari. Nahanap ko na rin ang lugar na ito sa pamamagitan ng aking intuition, ito na nga ang lugar. Ang salbaheng si Tusi ay pinangarap na makapunta rito. Isang tawa ang umalingaw sa loob ng walang lamang palasyo. Isang baluktot na anyo ang lumitaw sa kawalan at ang katawan ni Trusen ay malapit nang pumasok mula sa pagkabaluktot. Habang siya ay dumadaan, ang pagkabaluktot ay nahatak patungo sa isang convex na anyo, at isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw nang mag-punch siya sa pagkabaluktot.